Mateo, ang henyo. M1771-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Black Pupil. Biglang gumalaw ang kanyang anyo, biglang naglaho, at lumipad patungo sa kawalan. Matagal na itong inaasahan ni Mateo. Habang humahakbang pataas sa ere, muling idiniin ang isang daliri. Para lamang makakita ng bakas ng bitek na napunit sa kalawakan. Ang figure ni Black Pupil ay direktang ipinadala palabas. Nanliit ang mga mata ni Black Pupil at takot niyang sinabi, "Special law." Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, "Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Sumama ka sa akin." Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Black Pupil at natatakot niyang sinabi, "Saan mo ako dadalhin?" Makalangit na bundok ng tigre. Nag-aalala si Black Pupil at natarante, Hindi ako sasama. Ikaw. Hinahanap mo ang kamatayan. Patay na ang white light, kaya ano pa ang saysay ng paggawa nito ngayon?" Kalmado ang itsura ng kasalukuyang si Mateo. Pero alam ng mga nakakakilala sa kanya na galit siya. Dahan daw ang lumapit si Mateo, hinaila pataas si Black Pupil. Lumabas siya ng bahagya at diretsyong nilisan ang Tiger Bright Imperial City. Nagpadala ka ng mensahe na may kasamang sikretong sining ngayon lang, di ba? Huwag ka nang magkimkim ng mga maling akala, walang darating at magliligtas sa iyo. Habang mabilis na matakbo si Mateo, malamig niyang sabi. Nagbago ang ekspresyon ni Black Pupil at hindi makapaniwalang sinabi, "Gusto mo ba akong takutin?" Ang lolo ko ang Grand Elder ng Tiger Bright Imperial City, ang late stage rank 5 powerhouse. Pinansala mo ang cultivation ko, siguradong pupunitin kanya ng pira-piraso. Tinignan siya ni Mateo ng may kaawa-awang tingin at malamig na sinabi, "Kung gayon, tingnan mo kung may darating at magliligtas sa iyo o hindi." Unti-unting lumipas ang oras, ang dalawang tao ay palapit ng palapit sa Heavenly Tiger Mountain. Gayunpaman, wala pa ring mga aktibidad sa likuran. Unti-unting lumubog ang puso ni Black Pupil. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ayaw dumating si Lolo para iligtas siya. At kung saan nagmula ang kumpiyansa ni Mateo. Habang iniisip ang pagdating ni Mateo sa hangganan ng Sky Demon Mountain Range, sa wakas ay nalaman ni Black Pupil na hindi siya tinatakot ni Mateo, ngunit talagang may kumpiyansa siya. Pero bakit? Isa lamang siyang martial artist ng Fifth Firmament Divine Lord, kaya bakit hindi maglalakas loob na sumama si Lolo? Bakit? Bakit? Sigaw ni Black Pupil nang hindi nagustuhan. Malamig na sabi ni Mateo, "Hindi ba't sinabi mo na sa lakas ko, walang problema sa pagpasa ng Astronaut?" Nanliit ang mga mata ni Black Pupil at hindi makapaniwalang sinabi niya, "Ikaw? Talaga bang nakapasa ka sa Astronaut? Hindi ito posible. Kung nakapasa ka sa Astronaut, bakit wala pang balita ang buong lahi ng mga demonyo?" Sabi ni Mateo, "Iyon ay dahil iba ako sa mga taong iyon noon." Nanginig ang buong katawan ni Black Pupil. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Sinabi ang mga salitang ito dati para lang gulatin si Mateo. Wala pang nakalampas sa Astronaut sa loob ng 8 milyong taon. Bagamat napakalakas ni Mateo, hindi siya naniniwala na may kakayahan si Mateo na lampasan ito. Ngunit ngayon, kahit ang kanyang lolo ay hindi nang ahas na habulin. Malinaw na isang malakas na puwersa ang pumihil sa kanya. Kahit papaano, walang ganitong kakayahan at lakas ang Panginoon ng lungsod, ang kanyang kamahalan. Kung gayon, si Lord Sacred Ancestor talaga iyon. Labis na takot pagkatapos ng mahabang pagmumuni-muni. Habang lumalalim ang iniisip ni Black Pupil, lalo siyang nawawala ng pag-asa. Ito si Mateo, humihiling ng pagkakataong makipagkita sa hari ng mga tigre sa langit. Tumayo si Mateo sa ere at sinabi sa malinaw na boses, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong Heavenly Tiger Mountain. Natakot si Black Pupil hanggang sa manginig ang kanyang mga binti. Napakamatapang talaga ng kaba ng lalaking ito. Bigla, ilang malalakas na aura ang lumabas sa ere at sumugod patungo sa dalawang tao na sina Mateo. 7 hanggang 8 mababanges na halimaw na may malalakas na aura ang direktang kumilos ng walang pinipili. Natakot si Black Pupil hanggang sa mamula ang kanyang kutis. Ang 7 hanggang 8 mababanges na halimaw na ito, bawat isa ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kanya. Ngayon, siguradong patay na silang dalawa ni Mateo.
May problema talaga ang ulo ng lalaking ito, para manggahas pa siyang maging bastos sa teritoryo ng hari ng mga tigre sa langit. Ano ito kung hindi ka pagod mabuhay? Nanlumong mukha ni Mateo, ang kanyang figure ay agad na naging malabo at walang kabuluhan, direktang sumugod sa kawan ng mga halimaw. Putok! 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 Naramdaman na lamang ni Black Pupil ang banal na asensya sa paligid niya nang bigla na lamang itong kumawala. Kahit na nakipaglaban si Mateo ng mag-isa sa 7 hanggang 8 late stage rank 4 na mababangges na halimaw, hindi talaga siya nalugmok kahit kaunti. Kakaiba ba ang lalaking ito? Ang lakas talaga ng kanyang kapangyarihang makipaglaban. Anong klaseng halimaw ba ang kapatid ni White Light? Biglang bumuhos ang matinding pagsisisi sa kanyang puso. Natuklasan niya na nakagawa siya ng isang napakakamangmangan, at nagalit sa taong hindi niya dapat na gawin. Banal na dragon na yumayapak sa langit. Tatak ng Nirvana. Sunod-sunod na malakas na galaw ang lumabas. Pinabalik ni Mateo ang bawat isa sa mababangges na halimaw sa Heavenly Tiger Mountain. Tumayo si Mateo at muling sumigaw sa malinaw na boses, "Ako si Mateo, humihiling ng isang pagkakataon para makausap ang Heavenly Tiger King." Dahil dito, wala nang mababangges na halimaw na lumabas. Hindi nagtagal, isang itim na tigre ang lumipad sa kalangitan. Isang malakas na aura ang agad na bumalot kina Mateo at Black Pupil. "Punk, sino ka? Para maglakas loob na kumilos ng walang pakundangan sa aking Heavenly Tiger Mountain." Sabi ng itim na tigre sa lengguwahe ng tao. Malamig na sinabi ni Mateo, "Gusto kong makilala ang hari ng mga tigre sa langit." Tumawa ng malamig ang itim na tigre nang marinig iyon at may paghamak na sinabi, "Brat, disente ang lakas mo. Pero bakit ka naman gugustuhing makita ng Panginoong Hari ng mga tigre sa langit?" Sabi ni Mateo, "Kaya kong gamutin ang Tiger Heart." Ngunit humagalpak ng tawa ang itim na tigre nang marinig iyon at sinabing, "Nagpadala pa nga ang Tiger Bright Imperial City ng isang 5-star priest, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang katulad mo lang, isang batang basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga, ay kayang gamutin ang mga pinsala ni Tiger Heart." Ang mga kondisyon ng pag-address ng Heavenly Tiger King ay natural na hindi lamang ang pagbibigay ng white light. Mayroon ding pagpapapunta ng priest temple sa mga tao upang gamutin ang kanyang anak na si Tiger Heart. Sa huli, masyadong malala ang mga pinsala ni Tiger Heart, kahit ang priest temple ay hindi siya kayang gamutin. Malamig na sinabi ni Mateo, "Mas mababa sila sa akin. Pretuhin ninyo ang patay na kabayo na parang buhay pa. Alinman sa dalawa, wala na kayong ibang pagpipilian." Nang marinig ito ng itim na tigre, galit na galit siyang nagsalita, "Bro, anong sinasabi mo?" Galit na galit, ngunit hindi gumalaw ang itim na tigre. Dahil alam niyang malupit ang mga sinabi ni Mateo, pero hindi naman mali ang loika. Biglang lumitaw ang batang ito at nang ahas pang magsalita ng mga ganoong kalaking salita. Malamang hindi niya ito sinabi ng pabaya. Sino ba naman ang walang magawa at ituturing ang sarili nilang buhay na biro? Nang makitang hindi tumugon si Mateo, malungkot na sinabi ng itim na tigre, "Dahil pumunta ka para gamutin si Tiger Heart, ano pa ang hinihintay mo? Sumama ka sa akin." Pero hindi gumalaw si Mateo at malamig na sinabi, "Gusto kong makilala ang hari ng mga tigre sa langit. Kung hindi, hindi ko siya ililibre." Nang sandaling nasa puso ng itim na tigre, agad siyang nagsalita ng may matinding galit, "Brat, dahil nandito ka na, hindi na ikaw ang bahala." Mahinahong sabi ni Mateo, "Subukan mo. Kaya kong gamutin si Tiger Heart. Gayon din, kaya ko rin siyang hindi manalangin para sa buhay, o magmakaawa para sa kamatayan. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo." Sumimangot ang itim na tigre at galit na sinabi, "Brat, ang lakas ng loob mo." Nang makitang hindi tumugon si Mateo, agad na natamba ang itim na tigre at sumangot ng malamig at sinabing, "Bata, maghintay ka rito. Pupunta ako at hihingi ng opinyon ng Panginoong Hari ng mga tigre sa langit." 1772. Tao, gusto mo akong makita? Sa harap niya, isang marangel at napakalaking tigre, na kasing taas ng isang malaking tao, ang nagsalita sa lengguwahe ng tao. Matamang nakatitig ang kanyang mga mata kay Mateo, ang katawan nito ay nagliliyab ng isang nakakatakot na aura. Kumabog. Hindi nagpakita ng kahit kaunting takot si Mateo. Iniunat niya ang kanyang kamay at marahang itinulak si Black Pupil sa harap ng Heavenly Tiger King. Ito ang salarin na malubhang nakasakit kay Tiger Heart.
Matutulungan kitang gamutin si Tiger Heart pero kailangan ko munang makita ang white light, malamig na sabi ni Mateo. Naging seryoso ang tingin ng hari ng mga tigre sa langit, at sinabi niya sa seryosong boses, "Pump, nakikipagnegosasyon ka ba sa akin ng mga kondisyon? Sa tingin mo ba ay may kakayahan ka para makipagnegosasyon ng mga kondisyon sa harap ko?" Sumulyap si Mateo sa kanya at mahinahong sinabi, "Hindi kita kinausap tungkol sa mga kondisyon, pero binibigyan kita ng pagkakataon. Sana ay maging maayos ang white light, kung hindi, ang buong Heavenly Tiger Mountain ay malilibing dahil sa iyong kalokohan." Sa oras na ito, ang mga mababangas na halimaw na nasa huling yugto ng ranggong ikalimang antas lamang sa tabi ng Heavenly Tiger King ay umaabot lamang ng 7 hanggang 8. Ang Heavenly Tiger Mountain na ito, ang mababangas na halimaw sa ranggong ikalimang ranggo ay hindi bababa sa ilang dosina. Nang marinig ng mababangas na halimaw na ito ang sinabi ni Mateo, bawat isa sa kanila ay nagpalitan ng tingin, ang kanilang mga ekspresyon ay labis na natatawa. Ang batang lalaking ito sa harap nila ay talagang nagbabanta sa hari ng mga tigre sa langit. Malamang nababaliw na ang batang ito, di ba? Hahaha. Ako, ang hari ng mga tigre sa langit, ay nakakubkob na sa bundok ng mga tigre sa langit ng ilang 10,000 taon. Kahit ang Panginoon ng lungsod ng Tiger Bright Imperial City, nakapatay na rin ako ng isa noon. Wala pang lalaking nang ahas na magsabi ng ganitong uri ng napakayabang na salita sa harap ko. Bata, napakatapang mo. Tumawa ng malakas ang hari ng mga tigre sa langit. Malinaw na pinakinggan niya ang mga salita ni Mateo na parang biro. Kung hindi lang dahil sa sinabi ni Mateo na kaya niyang gamutin si Tiger Heart, matagal na niya itong hahampasin hanggang mamatay gamit ang isang palad. Pero seryoso ang tingin ni Mateo habang nagtatanong sa seryosong boses, "Kumusta si White Light?" Walang ingat na ikinumpas ni Heavenly Tiger King ang kanyang paa at malamig na sinabi, "Relax ka lang, kasalukuyan siyang nakakulong sa akin at dumanas ng kaunting pagkatalo. Pero ayos lang siya. Kailangan mo lang gamutin si Tiger Heart, at agad ko siyang palalayain." Nang marinig ito, gamaan ang loob ni Mateo at malamig niyang sinabi, "Basta't ayos lang ang white light, pwedeng pag-usapan ang lahat. Ikaw ang manguna." Sa pangunguna ng hari ng mga tigre sa langit, nakarating si Mateo sa isang kuweba. Sa simple at crudo na kama na bato, isang matingkad na kulay ng tigre ang nakahiga roon, ang hininga ay parang malambot na balahibo. Lumungkot ang mukha ng hari ng mga tigre sa langit at sinabing, "Bata, huwag mong hayaang malaman ko na pinaglalaroan mo ako. Malalaman mo ang kahihinatnan." Sa totoo lang, wala siyang masyadong pag-asa kay Mateo. Kung tutuusin, si Mateo lang ang may lakas na katulad ng sa Divine Lord Realm. Dumating ang lahat ng mga high priest ng Tiger Bright Imperial City, at sinabi nilang wala silang kapangyarihang ayusin ang sitwasyon, at pinahintay lang nila ito para kunin ang bangkay. Pero mahal na mahal niya ang kanyang anak. Dahil sinabi iyon ni Mateo, susubukan lang niya ito. Hindi pinansin ni Mateo ang hari ng mga tigre sa langit at dumiretso sa gilid ng kama na bato, at idiniin ang kanyang palad sa katawan ni Tiger Heart. May bakas ng makapal na banal na asensya ang sumuot sa katawan ni Tiger Heart. Lalong nagdikit ang mga kilay ni Mateo, at lalong namumuo ang galit sa puso niya para kay Black Pupil. Ang bangis talaga ng pag-atake ng lalaking ito. Halos dinurog ni Black Pupil ang mga laman loob ni Tiger Heart, halos tuluyan nang nawala ang sigla sa loob ng kanyang katawan. Kahit gumamit ng mga gamot, hindi pa rin ito kayang tunawin ni Tiger Heart. Hindi rin nakakapagtaka na ang mga 5-star high priest na iyon ay walang magawa. Ang ganitong uri ng sitwasyon, para sa karaniwang tao, ay parang naghihintay na lang ng kamatayan. Bahagyang hindi mapakali ang Heavenly Tiger King habang nagtatanong, "Kumusta? May pag-asa ba?" Tumango si Mateo at sinabing, matibay din ang loob ng lalaking ito, kaya niyang tiisin ang lahat hanggang ngayon. Makakaasa ka. Hanggat hindi siya mamamatay, kaya ko siyang buhayin muli. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, hindi maipaliwanag na gumaan ang loob ng hari ng mga tigre sa langit. Kumuha si Mateo ng isang itim na lilang tableta. Sinuportahan niya mula sa ilalim ang tableta na nakalawit sa ibabaw ni Tiger Heart gamit ang kanyang palad. Ang banal na diwa ni Mateo ay nagbuhos ng bakas, ginagabayan ang lakas ng gamot ng itim na lilang tableta patungo sa katawan ni Tiger Heart.
Nang makita ito ng Heavenly Tiger King, hindi mapigilan ng kanyang tingin ang mapabelang ang kanyang atensyon habang gulat na sinabi, ang batang ito ay may nakakatakot na kontrol. Anong klaseng husay sa paningin ang taglay ng Heavenly Tiger King? Masyadong nakakatakot ang kontrol ni Mateo sa banal na asensya. Hindi na kailangang pag-usapan pa siya. Kahit ang mga high priest mula sa priest temple ay talagang hindi kayang gawin iyon sa antas ni Mateo. Isang hininga lang ang naiwan ni Tigerheart at hindi na niya kayang pinuhin pa ang lakas ng kanyang panggamot. Kung kaya pa rin niyang uminom ng mga gamot, natural lang na hindi mauubusan ng talino ang mga 5-star high priest. Kahit papaano, magagawa pa rin ang pagpapahaba ng kanyang buhay. Dati, sinabi rin ng mataas na pari bago umalis na si Tigerheart ay may pag-asa. Wala lang talagang sino man ang may ganoong klase ng mahusay na kontrol para maipasok ang lakas ng gamot sa katawan ni Tigerheart. Kahit si Hallmaster Jinhua ay hindi rin kayang gawin iyon. Ngayon, nagawa talaga ito ng batang nasa ika-4 na ranggo. Talagang may kakayahan ang batang ito. Ang kontrol niya sa banal na asensya ay talagang napakatalino. Humanga ang itim na tigreng iyon kanina. Tuwang-tuwa na sinabi ng hari ng mga tigre sa langit, haha, talaga, ayaw ng langit na mamatay ang anak ko. Medyo nag-alala ang itim na tigre habang bumubulong, kamahalan, gusto po ng batang ito ang puting liwanag, kami. Nandilim ang mukha ng hari ng mga tigre sa langit, nanlilisik ang dalawang mata habang sinasabi niya sa seryosong boses, hintayin mong matapos siyang gamutin bago magsalita. Ngayon mo lang ito napag-usapan, gusto mo na bang mamatay? Nagulat ang itim na tigre sa loob-loob at dali-daling umatras, hindi na nang ahas pang magsalita. Ang paggamot kay Mateo ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Sa ilalim ng kamangha-manghang mga titig ng lahat, ang sigla ni Tigerheart ay nagbago mula sa wala patungo sa kung ano at unti-unting lumakas muli. Bagamat napakabagal ng prosesong ito, ang mga taong naruroon ay pawang mga eksperto at natural na nararamdaman ang mga pagbabago sa paghinga ni Tigerheart. Isang ngiti ang hindi namamalayang sumilay sa mabangis na mukha ng hari ng mga tigre sa langit. Biglang umatras ang palad ni Mateo, at biglang tumigil ang paggamot. Nagbago ang mukha ng hari ng mga tigre sa langit at nagtanong, bata, ano ang ibig sabihin nito? Dahan-dahang bumangon si Mateo at pinunasan ang pinong butil ng pawis sa kanyang noo. Ang pamamaraang ito ng pagkuha ng lakas na panggamot ay talagang nakakaubos ng enerhiya. Kahit siya ay nakaramdam din ng matinding pagod sa patuloy na paglalagay nito sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pero natural lang na hindi dahil dito ang dahilan kung bakit siya huminto. Tumingin si Mateo sa Heavenly Tiger King at malamig na sinabi, ang kasalukuyang sitwasyon ni Tigerheart, ang mabuhay pa ng ilang buwan ay hindi problema. Maaari ko pa rin siyang tulungang gamutin. Pero kailangan ko munang makita ang white light. Ang dahilan kung bakit niya tinulungang gamutin si Tigerheart ng walang kondisyon ay para lamang ipaalam sa kanila na taglay niya ang lakas na ito. Ngunit ang kanyang layunin ay puting liwanag. Dahil hindi niya nakikita ang puting liwanag, hindi na siya nagpatuloy sa pagkilos. Matagal nang nagtatanong si Mateo tungkol sa ginawa ng hari ng mga tigre sa langit. Natural lang na hindi siya lubos na maniniwala sa mga sinabi ng hari ng mga langit. Nagbago ang ekspresyon ng hari ng mga tigre sa langit, at sinabi niya, sabi ng haring ito, hanggat ginagamot mo si Tigerheart, natural na palalayain siya ng haring ito. Umiling si Mateo at sinabing, gusto ko munang makita ang white light. Ang ekspresyon ng hari ng mga tigre sa langit ay naging napakapangit at hindi niya sinasadyang tumingin sa itim na tigre. Sumimangot si Mateo, agad na may naiisip na hindi magandang balita. Malamig ang boses niyang sabi, kumusta na si White Light? Kung lilaitin mo ako, makakalimutan ng anak mo ang paggaling niya. Alam ng Heavenly Tiger King na hindi na ito may tatago pa kaya't sumanghal siya ng malamig habang sinasabing, patay na siya. Ugong. Nagdilim ang mga mata ni Mateo, natigilan, at halos matamba sa lupa. Biglang sumabog ang kanyang ulo, at walang katapusang kalungkutan ang agad na pumuno sa kanyang buong katawan. Power! Tumama sa puso ni Mateo ang pagkabalisa, at agad na bumuga ng dugo. 1773. Ang mga mata ni Mateo ay naging pula ng dugo, ang nagwawala at balak pumatay ay naging pisikal, at mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Talaga bang pinatay mo siya? Malamig na sabi ni Mateo. Ang nakamamatay na aura ni Mateo ay natural na hindi makakasama sa Heavenly Tiger King.
Sa katunayan, sa paraang nakita nila, katawa-tawa lang ang galit ni Mateo. Tumawa ng malakas ang hari ng mga tigre sa langit at sinabing, mukhang napakalalim ng relasyon ninyo ng puting tigre na iyon. Pero ang galit mo ay walang saysay para sa haring ito. Ito ay isang mundo kung saan ang mahihina ay biktima at ang malalakas ay piging. Kung wala kang lakas, kahit na mayroon kang napakalaking hinanakit, kailangan mo rin itong pigilan sa iyong puso. Nanginig ang buong katawan ni Mateo, nanlamig ang kanyang mga mata habang sinasabi niya sa malamig na boses, tinatanong kita, pinatay mo ba talaga siya? Haha, malamang tanga talaga ang batang ito, hindi pa rin niya malinaw na nakikita ang sitwasyon ngayon. Isang batang nasa ranggo 4 ang talagang nang-ahas na takutin ang ating Heavenly Tiger Mountain, napakalaki rin ng tonong ito. Ang punk na nagngangalang White Light ay talagang nang-ahas na bugbugin si Young Patriarch Tigerheart hanggang sa malubha ang mga pinsala, kaya nararapat lang na mamatay siya. Ang mababanggas na halimaw na sumusunod sa Heavenly Tiger King ay pawang nagpakita ng mapangasar na mga titig. Para sa kanila, ang mga makapangyarihang ito, na paminsan-minsan ay nakikipaglaro sa mga mahihina, ay isang magandang bagay din. Humagalpak ng tawa ang hari ng mga tigre sa langit at sinabing, bakit, pinatay tapos pinatay, kaya mo bang talagang ilibing ang buong bundok ng mga tigre sa langit sa kamatayan? Batang lalaki, hindi naman sa minamaliit kita, kundi mga katulad mo lang. Ngayon, humayo ka at tretuhin ng masunurin si Tigerheart. Kung maglalakas loob kang magkaroon ng anumang tusong pag-iisip, hindi ka na magagawang magmakaawa ng buhay o magmakaawa ng kamatayan ng haring ito. Biglang bumalik sa katahimikan ang buong pagkatao ni Mateo. Tumigil sa panginginig ang kanyang katawan. Ang kanyang pares ng mga mata ay tumingin sa hari ng mga tigre sa langit, walang kahit kaunting emosyon. Hindi na kayang ilarawan ng kasalukuyang Mateo ang kanyang galit sa mga salita. Isang malamig na liwanag ang sumilay, at ang Junie Sword ay nakarating na sa kamay ni Mateo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hari ng mga tigre sa langit. Puno ng pagkaaliw ang mga mata ng hari ng mga langit habang sinasabi niya ito ng may malamig na ngiti, bata, kung hindi mo gagamutin si Tigerheart ngayon, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Putok. Bigla na lang, ang aura ng hari ng mga tigre sa langit ay tuluyang lumabas. Ang makapangyarihang aura ay nagpang-inig sa buong kagubatan ng bundok. Maging ang mga nasasakupan niya ay nababalisa rin, sinasadyang umatras. Ang Heavenly Tiger King ay nakaapak na sa bungad ng Rango 6. Sa lakas ng kanyang kahangahangang momentum, hindi ito kayang tiisin ng mga ordinaryong powerhouse. Kahit si Tiger Bright City Lord ay hindi rin niya katapat. Makikita kung gaano kakilakilabot ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang malakas na pressure na ito ay hindi pa nakakalapit kay Mateo ngunit ang mga mata ng hari ng langit na tigre ay nagpakita na ng isang hitsura ng takot. Ang kanyang malakas na aura ay talagang pinipigilan pabalik. Biglang natigilan ang kanyang anyo roon. Aling Panginoon ang dumating. Pakipakita ang iyong sarili. Walang sumagot sa kanya. Baka sa mukha ng hari ng mga tigre sa langit ang gulat. Wala siyang maramdamang aura. Pero ngayon, hindi niya maigalaw ang mga daliri niya. Wala na siyang magawa kundi panoorin si Mateo na papalapit sa kanya. Tulad niya, wala sa iba pang mababanggas na halimaw ang nakagalaw din. Biglang nagulat ang hari ng mga tigre sa langit, saka lamang naalala ang mga sinabi ni Mateo kanina. Sinabi niya na ililibing niya ang buong Heavenly Tiger Mountain sa White Light. Biro lang ang tingin niya rito dati. Hindi niya inaasahan na ang batang ito sa Divine Lord Realm ay makakahanap pala ng isang nakakatakot na katulong. Habang papalapit si Mateo, sa wakas ay naramdaman na ng hari ng mga tigre sa langit ang pagdating ng kamatayan. Hindi niya man lang magawang isagawa ang proteksyon sa katawan gamit ang Divine Essence sa kasalukuyan. Kasing dali lang ng pagbaligtad ng kamay niya para gustuhin siyang patayin ni Mateo. Habang nakatingin sa malamig na mga mata ni Mateo, hindi inisip ng Heavenly Tiger King na magpapakita ng awa ang kabilang panig. Sandali lang. Siguro hindi papatay si White Light. Medyo mahinang sabi ng Heavenly Tiger King. Tumigil ang figure ni Mateo, walang kahit kaunting emosyon habang sinasabi niya, 3 hininga na lang ang natitira sa iyo. Kung hindi mo ako makukumbansi, mamamatay ka. Pinagpawisan ng malamig ang hari ng mga tigre sa langit. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito kalaking pressure.
Sa totoo lang, matapos nating mahuli si White Light, itinapon siya sa Magic Eye Grotto. Ang lugar na iyon ay ang ipinagbabawal na lupain ng Sky Demon Mountain Range. Hanggat papasok ang tao, hindi pa sila nakakalabas ng buhay noon. Kaya, maaaring buhay pa siya. Ngayon, habang kinakausap ang likuran, ang boses ng Heavenly Tiger King ay lalong humina. Kahit na sinasabi niyang buhay pa ang White Light, kahit siya mismo ay hindi lubos na naniwala. Kung may bakas pa ng posibilidad na buhay si White Light, hindi rin niya lolokohan si Mateo, na sinasabing nakakulong lang si White Light. Gayunpaman, ang nagyayelong aura ni Mateo na tumatago sa buto ay agad na natunaw ng malaki. Isang karagdagang bahid ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hanggat hindi ang Heavenly Tiger King mismo ang pumatay sa kanya, mayroon pa rin siyang kaunting pag-asa na mabuhay. Noon pa man ay naniniwala na si Mateo na hindi ganoon kamalas ang White Light. Kasunod ng pagtatabi ni Mateo ng Junie Sword, ang nakamamatay na aura sa kanya ay lubos na naglaho. Ang mataas na puwersang panunupil na iyon sa katawan ng Heavenly Tiger King ay naglaho rin kasama nito. Nabigla ang hari ng mga langit sa kanyang puso. Hindi niya lubos maisip kung anong klaseng lakas ang mayroon ang kabilang panig para magawa niyang hindi magamit ang malademonyong banal na asensya. Malamig na tiningnan ni Mateo ang Heavenly Tiger King at sinabing, "Magsalita ka, ano ba ang problema sa Magic Eye Grotto na ito? Dapat ay malinaw sa iyo na wala ka ng pangalawang pagkakataon. Huwag kang maglakas loob, huwag kang maglakas loob." Tiyak na sasabihin ng Heavenly Tiger ang lahat ng alam ko at sasabihin ito ng walang pag-aalinlangan. Paano nagkaroon pa rin ng kahit anong tapang ng hegemon ang kasalukuyang hari ng mga langit sa isang rehiyon? Sa harap ni Mateo, para siyang isang maliit na kuting na mabait, napakaamo. Alam niyang ang makapangyarihang nagtatago sa dilim ay kailangan lang ng isang kaisipan para mapatay siya. Sadyang pinaliit ng Heavenly Tiger King ang kanyang katawan, at naging kalahating laki na mas maliit kaysa kay Mateo. Maingat niyang binigyang pansin ang kanyang mga salita bago dahan-daang sinabi, ang Sky Demon Mountain Range sa ilalim ng pamumuno ng ating Empyrean Cloud Ridge ay may tatlong ipinagbabawal na lupain, Purple Void Summit, Cloud Sea Bamboo Forest, at ang Magic Eye Grotto. Ang Purple Void Summit ay ang tulugan ng Empyrean Cloud Ridge, habang ang dalawa pa ay mga Death Zone. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng Magic Eye Grotto. Pero narinig ko noon, mayroong isang dakilang demonyo sa ranggo ng 6 na taon na nakapasok noon. Gayunpaman, hindi na siya muling lumabas. Simula noon, wala nang nangahas na pumasok pa. Habang nagsasalita rito, hindi napigilan ng Heavenly Tiger King na silipin si Mateo ngunit natuklasan niyang wala pa ring emosyon si Mateo, hindi niya maintindihan ang iniisip nito. Biglang lumingon si Mateo at muling naglakad patungo kay Tiger Heart. Gulat na tumingin ang hari ng mga tigre sa langit kay Mateo at natuklasan na sinimula na naman nitong gamutin ang puso ng mga tigre. Sa ilalim ng kahangahangang kakayahan ni Mateo, unti-unting lumakas ang puso ni Tiger Heart. Pagkatapos ng 5 araw, lumitaw si Tiger Heart sa harap ng hari ng mga tigre sa langit na puno ng sigla at lakas. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na naniwala ang hari ng mga tigre sa langit. Buong pasasalamat niyang sinabi kay Mateo, "Maraming salamat, kamahalan." Malamig ang mukha ni Mateo at itinuro si Tiger Heart habang sinasabing, "Huwag kang magmadaling magpasalamat muna sa akin. Kailangan niyang pumasok sa Magic Eye Grotto kasama ko." Wala pang oras ang hari ng mga tigre sa langit para maging masaya at nanginig ang kanyang katawang tigre habang sumisigaw siya sa gulat, "Ito. Paano ito nangyari?" Malamig na sinabi ni Mateo, "Kung hindi ako makakalabas, natural na hindi mabubury ng taong iyon ang iyong Heavenly Tiger Mountain. Ang anak mo ay ililibing sa kamatayan para sa akin at sa aking kapatid. Ito ang karma na itinanim mo mismo, kaya kailangan mong panagutan ang kahihinatnan." Malinaw na nasa puso ni Mateo ang laman, gusto ni Wing na makahanap ng kalaban na makakalaban niya, at hindi mag-alaga ng isang walang kwentang hamak na lumaki sa isang greenhouse. Kung hindi lang para sa pagsadyap kay White Light, hindi rin pipilitin ni Mateo na magpadala ng eksperto ang templo. Kung tungkol naman sa pagpasok sa Magic Eye Grotto, malinaw na imposible iyon. At kung si Mateo ay mamatay sa loob ng Magic Eye Grotto, natural lang na lahat ay mahuhulog. 1774. Baka sa mukha ng Heavenly Tiger King ang sakit.
Labis niya itong pinagsisihan ngayon. Kung matagal na niyang alam ang mangyayari ngayon, bakit hindi na lang siya naghintay pa? At least, hindi naman talaga namatay si Tigerheart, di ba? Pagpasok sa Magic Eye Grotto, imposibleng mabuhay ang isang tao. Sinasabing kahit si Empyrean Cloudridge ay hindi nang ahas na pumasok sa kaloob-looban. Sa pagkakataong ito, biglang ibinuka ni Tigerheart ang kanyang bibig at sinabing, "Ama, bitawan mo ako." Nanginig ang katawan ng tigre ng hari ng mga langit, tumingin kay Tigerheart, at sinabing, "Kung aalis ka, wala nang posibilidad na makalabas muli." Bumantong hininga si Tigerheart at sinabing, "Ama, si Tigerheart na nabubuhay muli ay nababalot ng maraming emosyon. Ang bagay na ito ay ang pananakit natin sa mga inosente sa simula pa lang. Tayo ang unang may kasalanan." Ang katapatan ni Lord Mateo ay nakakagulat, hindi siya nag-aatubiling pumasok sa Magic Eye Grotto para sa kanyang kapatid. Ano ang dapat kong ikatakot, Tigerheart? Kung ang kanyang kamahalan ay mamatay sa loob, sasamahan ko siya. Ito ang utang na loob nating mag-ama sa kanya. Sa isang iglap, tila hindi nakilala ng lahat ng nasa loob ng kuweba si Tigerheart. Noon, si Tigerheart ay mayabang at dominanti, minamaliit ang lahat at ang lahat ng bagay, na parang isang batang hindi lumaki. Pero sa pagkakataong ito, nang maranasan niya ang buhay at kamatayan, para bang nagbago ang buong pagkatao niya. Medyo nagulat na sumulyap si Mateo kay Tigerheart, hindi rin inaasahan na magkukusa itong sumama sa kanya. Pero hindi nagtagal, naintindihan niya rin. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, maaaring magkaroon ng isang dakilang paggising ang isang tao. Ang kasalukuyang Tigerheart ay katulad niya noon. Sa pagpasok sa Magic Eye Grotto sa pagkakataong ito, kung hindi siya namatay, tiyak na magkakaroon ng magagandang tagumpay si Tigerheart sa hinaharap. Nagiba ang tingin ng Heavenly Tiger King. Sa wakas, bumantong hininga pa rin siya at sinabing, "Kalimutan mo na yan. Sumama ka na sa kanya." Nakatayo sa harap ng Magic Eye Grotto, tila nakita ni Mateo ang isang sinaunang higanteng nilalang na kasalukuyang nakabuka ang bibig, gustong lumunin ang bundok na ito sa isang subo lang. Malinaw na maganda ang liwanag sa labas. Pero sa sobrang laki ng kuweba, hindi man lang makita ang pasukan. Sa loob ay walang katapusang kadiliman. Tumingin ang hari ng mga tigre sa pasukan ng kuweba at sinabi ng may takot, "Ang lugar na ito ay ang Magic Eye Grotto. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nasa loob at walang sino man ang nangahas na pumasok." Malinaw na naramdaman din niya ang takot sa Magic Eye Grotto na ito. Tumanggaw si Mateo at dahan-daang naglakad patungo sa Magic Eye Grotto. Sinabi ni Tigerheart sa hari ng mga tigre sa langit, "Aalis na ang batang ito. Ama, mag-ingat ka." Pagkatapos magsalita, tumakbo si Tigerheart at sumunod kay Mateo. Pagpasok sa Magic Eye Grotto, ang mga figure ng tao at tigre ay tila direktang nilamon ng napakalaking bibig, at naglaho. Malabo lang ang naramdaman ni Mateo sa harap ng kanyang mga mata. Nang lumingon siya, paanong naroon pa rin ang anino ng Sky Demon Mountain Range. "Kamahalan, tila. Napunta tayo sa ibang lugar," sabi ni Tigerheart. Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Mukhang itong tinatawag na Magic Eye Grotto ay isang pasukan patungo sa ibang espasyo. Isa pa, ang pasukan na ito ay isang direksyon lamang, hindi na tayo maaaring bumalik pa." Hindi napigil ni Tigerheart ang labis na tuwa nang marinig iyon at sinabing, "Kung gayon, ang lugar na ito ay hindi isang death zone. Kung gayon, dapat ay buhay pa si Brother Whitelight." Pero walang bakas ng saya sa mukha ni Mateo. Malinaw na hindi siya kasing optimistiko ni Tigerheart. Hindi magandang lugar ang lugar na ito, pero palaging may karagdagang kislap ng pag-asa. Pero umaasa akong mahahanap ko siya. Dapat ay makalusot ka sa huling yugto ng Rango 4 pagkatapos mong kainin ito. Maghintay ka hanggang matapos mong makalusot, saka tayo aalis muli. Habang nag-uusap, binigyan ni Mateo si Tigerheart ng gamot. Gulat na sabi ni Tigerheart, Ito ay isang Blazing Sun Sky Flame Pill na may divine grade na Void Spirit. Maaari bang pinuhin ng kamahalan ang medicinal pill na ito? Umikot ang mga mata ni Mateo at sinabing, "Kung wala lang akong ganitong kakayahan, mabubuhay pa kaya kita ulit." Nang marinig iyon ni Tigerheart, nahihiyang sinabi niya, "Haha, may katuturan naman. Gayunpaman, hindi ba't sinisisi ako ng kamahalan sa pananakit kay Brother Whitelight?
Malamig na sinabi ni Mateo, hindi ito ang orihinal mong intensyon. Galit ako sa walang pakundangang paninira ng iyong ama sa mga inosente. Bukod dito, bawat kawalan ng katarungan ay may kagagawan, bawat utang ay may utang. Hindi ka maaaring sisihin sa bagay na ito. Nang marinig iyon ni Tiger Heart, hindi niya napigil ang sabihin, sa totoo lang, ama, siya. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at pinutol ang tanong, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kung ayos lang ang white light, natural lang na madaling pag-usapan ang lahat. Hindi nang ahas na magsalita pa si Tiger Heart at palihim na lamang siyang nagdasal na maging maayos ang lahat para kay White Light. Nilunok niya ang pildores ng demonyo na ibigay ni Mateo at nagsimulang magtago sa isang lihim na kapaligiran. Para sa lahi ng mga demonyo, ang hadlang mula sa gitnang yugto hanggang sa huling yugto ay mas mahirap pang malampasan kaysa sa lahi ng tao. Kaya naman, ang katayuan ng mga pari sa lahi ng mga demonyo ay may mahalagang bigat. Kahit na gustong-gusto talagang patayin ng hari ng mga tigre sa langit ang Tiger Bright Imperial City, hindi rin siya nang ahas na gumawa ng kahit ano sa Priest Temple. Kung hindi, mamamatay siya nang hindi man lang alam kung paano siya namatay. Ang lakas ni Tiger Heart ay katulad ng kay Black Pupil at kay White Light. Sa kasalukuyan, ang lakas ni White Light ay umabot na rin sa pinakamataas na antas ng Middle Stage Rank 4. Sa pagitan nito, malamang na hindi nila maaaring palampasin ang isang sunod-sunod na swerte. Ngayon, nagawa ni Mateo ang Void Spirit Divine Grade Blazing Sun Sky Flame Pill sa sandaling kumilos siya. Ang pagtulong kay Tiger Heart na makalusot ay natural na isang bagay na nakakamit ng walang karagdagang pagsisikap. Matapos magnilay-nilay si Tiger Heart, bumuo si Mateo ng isang hanay ng mga tauhan, inihihiwalay ang kanyang aura. Pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang paligid. Ang lugar na ito ay isang rehiyon ng malungkot at tiwangwang. Mga batong kabkuban at mabatong bato. Bukod pa rito, ang lugar na ito ay ganap na nasa kadiliman, hindi makita ang mga daliri kapag nakaunat ang kamay. Senior, anong lugar ito? Malawak ang karanasan at kaalaman ni Dustless. Dahil sa ganitong uri ng hindi kilalang lugar, natural lang na kailangan siyang kumonsulta ni Mateo. Umiling si Dustless at sinabing, hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng lugar dati. Pero kung titingnan mo, para itong isang pinaghiwa-hiwalay na hangganan sa pagitan ng Heavenspan World at ng Void Realms. Void Realm. Hangganan ng mga nasira. Ito pa rin ang unang lugar ni Mateo nang marinig ang mga salitang ito at hindi niya maiwasang magtaka. Sabi ni Dustless, ang Heavenspan World ay umiral na, alam ng Diyos, ilang daang milyong taon na ang nakalilipas. Napakarami na ng maliliit na mundong natitira para isa-isahin. Ang maliliit na mundo ay unti-unting mamamatay kasabay ng paglipas ng panahon. Ngunit ang ilang malalaking kapangyarihan ay maaaring magkonekta ng kanilang maliliit na mundo sa Heavenspan World, at maging isa sa Heavenspan World. Kasabay nito, ito ay nakatayong malaya sa labas ng Heavenspan World. Ang ganitong uri ng maliit na mundo ay lubos na matatag at ang mga tao ay hindi madaling mamamatay. Iiwan nila ang kanilang mga pamana at mga inapo doon, na mabubuhay at magpaparami. Ang mga lugar na tulad nito ay tinatawag na Void Realms. At ang lugar ng paglipat sa pagitan ng Void Realms at ng Heavenspan World ay kilala bilang Sundered Bound Ares. Ang ganitong uri ng lugar ay kakaiba at may posibilidad na magbunga ng ilang makapangyarihang pag-iral. Nagulat si Mateo sa loob-loob niya, hindi niya inaasahan na mayroon pa ring ganitong uri ng lugar ang Heavenspan World. Napakalaki talaga ng mundo kaya walang dapat ikagulat. Gayunpaman, kumunot ang noo niya at sinabing, hindi nakakapagtaka na patuloy kong nararamdaman na ang lugar na ito ay nanganganib dahil sa isang krisis ng panganib. Mukhang ang pinaghiwa-hiwalay na hangganan na ito ay malamang na mayroong isang makapangyarihang pag-iral. Tumango si Dustless at sinabing, natatakot ako. Biglang nagbago ang mukha ni Mateo. Isang itim na anino ang pumutok sa kalangitan sa gabi, patungo kay Tiger Heart na kasalukuyang nasa sangandaan ng paglusot. Walang pag-aalinlangang iwinawagayway ni Mateo ang kanyang mahabang espada at nauna pang ang nakaabot kahit nakalaunan ay itinapon ito, at sinaksak ang itim na anino. Putok. Ang itim na anino na iyon ay direktang tinaga ng isang espada ni Mateo. Umahol, umahol. Ang itim na anino ay nagbuga ng mga ungol nang makaramdam ito ng sakit.
Nalungkot si Mateo, saka lamang niya napagtanto na isa itong mabangis na itim na lobo. Ang lakas ng lakas nito ay umabot na sa huling yugto ng Rango 4. Bukod pa rito, palihim na nagulat si Mateo. Ang itim na lobong ito ay talagang ligtas sa pagtanggap ng espada mula sa kanya. Itinuon ni Mateo ang kanyang mga mata at tumingin. Ang gutom na lobo na ito ay may mga matang parang namumula. Tumutulo ang laway sa bibig nito na parang nasa kalagayan ng pagngangalit. Ngunit sa oras na ito, sunod-sunod na madilim na anino ang biglang lumitaw sa dilim. Itinuon ni Mateo ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Si Tigerheart at siya ay napapaligiran na ng daan-daang mababangges na halimaw. Ang kalagayan ng mababangges na halimaw na ito ay katulad ng sa itim na lobo. 1775. Lumiit ang mga mata ni Mateo. Sa daan-daang mababangges na halimaw, may isa na may napakabangis na kahangahangang momentum. Sa katunayan, naabot na nito ang tugatog sa huling yugto ng Rango 4. Ang ganitong uri ng lakas ay isang pag-iral na kayang makipagkompetensya sa isang Ninth Firmament Divine Lord. Sa kasalukuyan, si Mateo ay nasa Fifth Firmament Divine Vortex Realm na. Kahit na nakaharap sa mga powerhouse ng 8th Firmament Divine Lord, hindi siya natakot kahit kaunti. Sa oras na ito, ang isang Sky Thunder Raging Ox Beast ay may panlabas na anyo na katulad ng sa isang pabaya na toro, ngunit ang aura nito ay maihahambing sa isang 9th Firmament Divine Lord. Gamit ang movement technique ni Mateo, kung gusto niya talagang makatakas, baka hindi na siya maabutin ng Sky Thunder Raging Ox Beast na ito. Sa ngayon, si Tigerheart ay nasa critical na yugto ng kanyang paglusot. Kapag umalis na siya, tiyak na aatake at kakainin siya ng iba pang mababangges na halimaw hanggang sa wala nang matitira kahit latak. Kung iba ang mga ito, ang una nilang maiisip sa oras na ito ay ang tumakas. Pero si Mateo ito. Tila nararamdaman ang malakas na presyon mula sa nakapalibot na mababangges na halimaw, ang aura ni Tigerheart ay naging magulo. Ang kanyang tagumpay ay umabot na sa pinakamatinding punto. Kapag may nangyaring mali sa panahong ito, ang kanyang kaharian ay babagsak kahit maliit lamang ito. Kung malala, ang kanyang pundasyon ay masisira at mahihirapan siyang makabalik sa tugatog nito. Sa ngayon, hindi mo kailangang mag-isip ng kahit ano. Magtuon ka sa pagtagumpayan, at iwanan mo sa akin ang iba. Kung mas maaga kang matagumpay na makakaligtas, mas maaga tayong makakalaya. Ang mga salita ni Mateo ay naiparating sa tainga ni Tigerheart. Di nagtagal, ang kanyang aura ay naging mas matatag. Tumingin si Mateo sa mababangges na halimaw at bumaantong hininga habang sinasabi, mukhang kaya ko lang ipagsapalaran at hintayin na matagumpay na makalusot si Tigerheart. Biglang may lumitaw na figure sa tabi ni Mateo. Si Cooper Nigel nga iyon. Kasunod ng paglakas ni Mateo, ang mga panahong natutulungan ni Cooper si Mateo ay hindi na gaanong kalaki. Sa mga nakalipas na ilang taon, palagi siyang naglilinang ng mag-isa sa loob ng Purple Extreme Hall. Sa ilalim ng dedikadong pagsasanay ni Li Fei at sa tulong ng mga medicinal pills ni Mateo, nalagpasan na niya ang mga hadlang. Matagumpay siyang naging isang 7th Firmament Divine Lord. Kamahalan, ito. Nang lumabas si Cooper at makita ang isang nakakagulat na eksena, hindi niya napigilan ang pagbabago ng ekspresyon sa kanyang mukha dahil sa pagkabalisa. Malamig na sabi ni Mateo, ikaw ang magbantay sa lalaking ito. Huwag mong hayaang lumapit ang mababangges na hayop. Iwan mo sa akin ang iba. Nagbago ang mukha ni Cooper at sinabi niya, pero kamahalan, masyadong malakas ang mabangis na halimaw na iyon. Malamig na sabi ni Mateo, hindi ko rin isinasapanganib ang buhay ko dahil dyan, kaya saan ka natatakot? Opo, kamahalan. Nagngingit-ngit si Cooper at sinabi. Nakaharap sa isang mapanganib na eksena, ngunit maaari lamang siyang sumuporta mula sa gilid, gaano kawalang gana. Iwi na siwas ni Mateo ang kanyang mahabang espada, ang figure ay tumilapon na parang kidlat, at naging pabago-bago sa hangin. Sa sandaling umatake siya, iyon ay ang tiyak na papatay na Spirit Concealing Sword. Puchi! Ang itim na lobo na iyon dati ay direktang hinati sa dalawang bahagi ng espada ni Mateo, at namatay hanggang sa hindi na siya mahinga ng maayos. Habang ang kanyang pag-atake ay matagumpay ding napukaw ang ailap ng lahat ng mababangges na hayop. Ungol, ungol, ungol. Sa tahimik na ilang, daan-daang mababangges na halimaw ang sumigaw ng walang humpay, na tila lubhang nakakatakot.
Sabay-sabay na naakit ni Mateo ang lahat ng mababangges na halimaw. Sa gitna ng kawan ng mga halimaw, ang figure ni Mateo ay kumislap ng walang tiyak na direksyon, pabalik-balik sa kalawakan. Sa sandaling kumilos siya, isang mabangis na halimaw ang napatay. Pero sa oras na ito, umatake ang mabangis na halimaw na nasa huling yugto ng Rango 4. Umungol. Doon lamang niya nakita ang pag-ungol ng Sky Thunder Raging Ox Beast. Agad na naging parang dagat ng kidlat ang paligid. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Masyadong malakas ang kidlat na ito at may epekto itong pagyayelo sa kalawakan, kaya hindi maayos na naipatupad ang kanyang batas pangkalawakan. Dapat malaman ng isa, ang pinakamalaking inaasahan ni Mateo ay ang batas pangkalawakan. Kung ang kanyang teknik sa paggalaw ay nalilimitahan, tiyak na patay na siya. Ang Sky Thunder Raging Ox Beast na ito ay malinaw na hindi ganoon ka-simple. Umungol. Kasabay ng isa pang ungol, ang Sky Thunder Raging Ox Beast na iyon ay humakbang, ang anyo ay naging isang after image, at sumugod patungo kay Mateo. Ang mabangis na halimaw na ito ay walang kapantay ang bilis, nakarating sa harap ni Mateo sa isang kisap mata. Puchi. Ang matatalas na sungay ng toro ay direktang tumusok sa dalawang malalaking butas sa isang late-stage trap for demonic beast. Sa kritikal na sandali, kumawala si Mateo mula sa mga gapos ng kidlat at tumakas patungo sa kawalan. Sa kalayuan, nang makita ni Cooper ang eksena ngayon lang, namutla siya sa takot. Nakahinga lang siya ng maluwag matapos makitang nakaiwas si Mateo sa nakakatakot na suntok na ito. Power! Diretso na sa mukha si Mateo ng isang malaking subo ng dugo. Malinaw na sa suntok kanina, nasaktan pa rin siya ng kapangyarihan ng mga batas. Hindi nang ahas si Mateo na manatili, lumaban habang paalis, iniiwasan ang lugar na iyon ng kidlat. Naniniwala siya na sa ganitong uri ng nakapangangilabot na kapangyarihan ng kidlat, imposibleng palabasin ito ng madalas ng Sky Thunder Raging Ox Beast na iyon. Ang kutis ni Cooper ay kasing puti ng isang kumot, halos tumalon palabas ang kanyang puso. Matagal na niyang hindi nakikitang kumilos si Mateo. Lumipas ang maraming taon, at ang lakas ni Mateo ay lalong naging nakakatakot. Isang Divine Lord Realm na may lakas pa ring kontra-atake sa ilalim ng napapaligiran ng napakaraming mababangges na halimaw, malamang ay hindi na makakahanap ng pangalawang tao, tama ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, at isang grupo ng mababangges na halimaw ang tumakbo papunta sa kanya. Agad na itinaas ni Cooper ang kanyang mahabang espada at binantayan ng Tiger Heart. Mabuti na lang at napigilan ni Mateo ang atensyon ng karamihan sa mababangges na halimaw. Ang mga tumungo rito ay ilan lamang sa mga mahihinang mababangges na halimaw. Kasalukuyan, sa ilalim ng gabay ni Lifey, lumalakas din ang lakas ni Cooper sa bawat araw na lumilipes. Habang gumagala sa gitna ng mahigit 100 mababangges na hayop, hindi rin siya natakot kahit kaunti. Kahit hindi niya magawa ang casual na pagpatay kay Mateo, hindi rin siya kayang lapitan ng mga ordinaryong mababangges na hayop. Sa tabi ni Mateo, hindi tuluyang mapatay ang mababangges na halimaw. Ang mga casual niyang napatay ay ilan lamang sa mga mas mahihina at mababangges na halimaw. Ngunit ang mababangges na halimaw na ang lakas ay lumampas sa huling yugto ng Rango 4. Kaya naman, ang pagnanais na patayin sila ay hindi na ganoon kadali. Ngunit kahit na ganoon, mayroon ding 7 hanggang 8 bangkay ng mababangges na halimaw na nasa huling yugto ng Rango 4 na yugto na gumuho sa lupa sa oras na ito. Kung tungkol naman sa mas mahihina at mababangges na halimaw, mas marami pa ang bumagsak sa lupa. Dahil sa matinding pagkubkob, nakaramdam din si Mateo ng walang kapantay na pressure. Bigla, natuklasan ni Mateo na mayroong 2 mababangges na halimaw na nasa huling yugto ng Rango 4 na sumugod na sa tabi ni Cooper. Hindi niya maiwasang mabahala ng husto. Sa kasalukuyang lakas ni Cooper, talagang hindi niya kayang harangan ang pagsalakay ng 2 mababangges na halimaw na nasa huling yugto ng Rango 4. Bukod pa riyan, medyo abala na siya sa mga bagay-bagay. Oy! Sus Mariosep! 2 nakakatakot na ilaw ng espada ang dumating kasabay ng isang alulong. 2 mababangges na halimaw ang natamba sa lupa sa tunog nito. Pero sa oras na ito, ang Sky Thunder Raging Ox Beast na iyon ay nagpakawala rin ng bolang de kuryente mula sa bibig nito. Para mapatay ang 2 mababangges na halimaw na iyon, binuksan ni Mateo ng malaki ang mga pintuan sa oras na ito.
Huli na para gustuhin pang umiwas. Pero ang eksenang ito, matagal nang inaasahan ni Mateo. Kumislap ang mga asul na disenyo sa kanyang katawan, at sumiklab ang gininto ang liwanag. Putok. Malakas na tinamaan ni Mateo ang suntok na ito, ang buong katawan niya ay parang tinamaan ng kidlat, at mabilis na sumabog ang sariwang dugo habang direktang lumilipad siya palayo ilang libong talampakan ang layo. Sa mismong oras na ito, sa wakas ay natapos na ang tagumpay ni Tigerheart. Nang makita ang mga bangkay ng mababanges na halimaw sa buong lupa, labis na nayanig ang puso ni Tigerheart. Lahat ng ito ay kagagawan ni Lord Mateo. Gaano ba kalakas ang kanyang kalakasan? Hindi kailanman inakala ni Tigerheart na ang lakas ng isang tao ay maaaring maging nakakatakot sa ganitong antas. Kahit na napapalibutan siya ng isang peak late stage rank 4 fierce beast pati na rin ng maraming mababanges na beast, nagawa pa rin niyang gumanti ng atake ng napakabilis. Ang lakas ni Lord Mateo ay talagang nakakakilabot. Kailangang malaman ng isa lamang siyang Fifth Firmament Divine Lord. Ikaw na ulol na tigre, bakit ka pa ba mabato? Dali, iligtas mo ang kamahalan. Hindi mapigil ang mamula ang mga mata ni Cooper nang makita niyang nasugatan si Mateo. Nang makitang natulala si Tigerheart doon, hindi niya napigil ang sumigaw ng malakas. 1776. Biglang nanginig si Tigerheart. Biglang sumabog ang kanyang figure. Nang makarating sa huling yugto ng Rango 4, biglang bumilis ang bilis ni Tigerheart, at sa isang kisap mata ay nakarating siya sa tabi ni Mateo. Agad niyang hinaila si Mateo pataas at umalis. Tinamaan ng isang galaw lang, ang mga laman loob ni Mateo ay nagulo, at nagtaon na ng malubhang pinsala. Ngunit sa oras na ito, si Cooper ay napailalim sa matinding pagkubkob at nahirapan siyang makawala. Mariing pinigilan ni Mateo ang kanyang mga sugat. Ikinumpas ang kanyang kamay, ito ay isang dosenang sinag ng liwanag ng espada, direktang pinuputol ang mababanges na halimaw na iyon. Sige. Malamig na sigaw ni Mateo, hinaila si Cooper at sumakay muli sa tigre. Sa likuran nila, isang grupo ng mababanges na halimaw ang mainit na humahabol. Mabuti na lang at napakabilis ng bilis ni Tigerheart. Hindi agad nahabol ng mababanges na halimaw na iyon. Ayos lang po ba kayo, kamahalin? Tanong ni Cooper na may nag-aalalang tingin. Umiling si Mateo at sinabing, ayos lang ako. Magpapagaling muna ako sa mga pinsala ko. Gaya ng sinabi niya, lumunok si Mateo ng isang medicinal pill at agad na nagsimulang magpagaling mula sa kanyang mga pinsala sa likod ni Tigerheart. Napakalakas ng suntok na iyon mula sa Sky Thunder Raging Ox Beast. Kung isa lamang itong ordinaryong Fifth Firmament Divine Lord, matagal na sana silang napatay. Tunay ngang makapangyarihan ang tato na ito ng Heavenly daw. Kung hindi, kahit na mayroon akong 9 transformations golden body, malamang ay hindi ko rin kayang tiisin ang dagok na ito, di ba? Sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon sa kanyang puso. Ang pagpasok sa Realm Fog ng Heavenspan Mountain ng panahong iyon at pagkakaroon ng tato na ito ng Heavenspan Mountain, tunay siyang nakinabang ng walang katapusan. Maya-maya, unti-unting namula ang kutis ni Mateo. Kamahalan, ang grupo ng mababanges na halimaw na iyon ay parang mga baliw, hinahabol tayo hanggang sa dulo at hindi tayo banibitawan. Sabi ni Tigerheart. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Mateo at sinabi niya, parang gustong pilitin tayo ng mababanges na halimaw na ito papunta sa isang lugar. Pakiramdam ko ay parang may kung anong kinokontrol sila. Mula pa sa simula, naramdaman na ni Mateo na hindi tama ang kalagayan ng mababanges na halimaw na ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parehong nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ni na Tigerheart at Cooper. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang sabi ni Cooper. Nagmuni-muni sandali si Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matatag na tingin habang sinasabi niya, dahil may gustong makipagkita sa atin, tara na. Natural lamang na mag-alala sina Cooper at Tigerheart. Ngunit dahil nakapagdesisyon na si Mateo, matatag pa rin nila itong tinupad. Natural lang na ayaw ni Mateo na dumaan sa mga panganib. Pero kung ihahagis ang white light, malamang na makakaranas din siya ng panganib. Dahil ganoon nga ang sitwasyon, kinailangan niyang tanggapin ang panganib na ito. Habang tumatakbo sila, isang madilim na pasukan ng kuweba ang lumitaw sa unahan.
Bago pa man makalapit, isang bugzo ng hanging yin ang direktang umihip, na nagparamdam sa tatlong tao ng lamig mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kamahalan, napakalakas na hanging yin. Malamang na mayroong isang napakalakas na nilalang dito sa loob. Sabi ni Cooper. Nalungkot si Mateo at sinabing, tuloy kayo. Hindi nagatubili si Tigerheart. Sa ilang suntok, diretso siyang sumugod. Kamahalan, ang mababangas na halimaw na iyon. Tila hindi humabol. Sabi ni Tigerheart. Tumanggaw si Mateo at sinabing, mukhang may gustong pumasok tayo rito. Tara, pumasok na tayo. Gusto kong tingnan kung ano ang meron dito. Matapos mawala ang 3 figure ng tao ni Mateo, lumitaw ang 4 hanggang 5 figure sa pasukan ng kuweba. Ang iilang taong ito ay nakasakay sa kani-kanilang kabayo. Hey! Yung masamang espiritu na nasa ika-5 ranggo sa loob, naiinis lang kami dahil hindi namin ito kayang harapin. Hindi ko inaasahan na may 2 tanga na sumugod sa pintuan, sabi ng isa sa mga lalaking nakaabong damit, isa. Ang lalaking nakasuot ng abuhing damit ay nakasakay sa isang puting tigre, ang kanyang aura ay tila napakalakas. Ang panganay na senior brother pa rin ang napakatalino. Gustong-gusto ng masasamang espiritu na sakupin ang mga tao. Kapag naaga na nito ang 2 scapegoat na iyon, tiyak na mahihina na ito. Sa oras na iyon, makakaupo na tayo at makakaani ng mga samsam nang hindi nagtataas ng daliri. Ang Yin Spirit Stone at ang 9 Yin Soul Devouring Grass sa loob ng Black Spirit Cave na ito ay magiging atin. Sa tabi ng lalaking nakaabong damit, isang batang babae na nakasuot ng matingkad na pulang mahabang palda ang nagsabi. Haha, basta makuha natin ang 2 bagay na ito, tiyak na makukuha ng ating spirit controlling sect ang unang pwesto sa pagsubok na ito. Sabi ng isa pang tao. Nagpatuloy ang lalaking maabong damit, nako, ang lalaking iyon sa 5th Firmament Divine Lord ay may napakalakas na lakas. Sa ilalim ng pagkubkob at pagsalakay ng daan-daang mababangas na hayop, kaya niyang umatras ng lubusan. Kung medyo mas mataas pa ang kanyang kaharian, natatakot akong hindi tayo ang makakatapat niya. Habang pinag-uusapan ito, ang mga mukha ng ibang tao ay bahagyang nag-alala. Ang mga kilos ng 3 tao ni Mateo ay palaging nasa ilalim ng kanilang pagmamatsyag. Ngunit ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Mateo ay labis na ikinagulat ng bawat isa sa kanila. Ang isang 5th Firmament Divine Lord ay nagawa pa ring ganap na umatras sa ilalim ng pagkubkob at pagsupil ng isang grupo ng mababangas na halimaw sa huling yugto ng ranggo 4. Ang mas nakakatakot pa ay mayroon pang isang mabangis na halimaw na nasa huling yugto ng ranggo 4 sa loob. Noong una, gusto lang nilang takutin si Mateo at pilitin siyang palayo. Kung tungkol sa buhay o kamatayan ni Tigerheart, wala silang pakialam. Sino ang mag-aakala na hindi pala nakatakas si Mateo at sa halip ay sumugod ng mag-isa sa kawan ng mga halimaw? Mabuti na lang at ang lakas ng mabangis na halimaw na nasa huling yugto ng ranggong ika-4 ay lubos na makapangyarihan at kaya pa ring supulan si Mateo. Kung hindi, mahihirapan talaga silang mag-operate. Gayunpaman, nagulat din sila sa ipinakitang lakas sa pakikipaglaban ni Mateo. Ang mukha ng babaeng nakapulang damit ay nagpakita rin ng pagkagulat at sinabing, ang pamamaraan ng paglilinang na nililinang ng lalaking ito ay iba sa atin. Malamang na nanggaling siya sa Heavenspan World. Maaari kayang. Ang mga martial artist ng Heavenspan World ay pawang napakalakas. Umiling ang lalaking nakaabong damit at sinabing, imposible. Ang batang iyon ay talagang isang nangungunang prodigy sa Heavenspan World. Ang batas ng sword daw na pinagsama sa batas ng espasyo ng itlong firmament, ang ganitong talento ay bihira sa mundo. Kahit sa Heavenspan World, imposibleng maging isang hindi kilalang tao rin siya. Siya ay tiyak na nangungunang disipulo ng isang pangunahing paksayon. Gayunpaman, wala itong kinalaman sa atin. Alinman sa dalawa, siguradong patay na siya. Pumasok na tayo. Sa palagay ko ay naaga na ang batang iyon ngayon. Ang pagdrag pa lang nito ay hindi makakabuti para sa atin. Pagkatapos mag-usap, sama-samang pumasok ang ilang tao sa loob ng kuweba. Ang kuwebang ito ay halos kapareho ng Yin Winden na pinasukan ni Mateo noon. Ngunit ang masasamang espiritu sa loob ay malinaw na mas malakas kumpara sa Yin Winden. Gayunpaman, ang mga kalakasan ng mga tao ng Spirit Controlling Sect ay napakalakas din.
Lalo na ang lalaking nakaabong damit, ang kanyang lakas ay umabot na sa kalahating hakbang na Celestial Deity Realm, ang pinakamalakas na nilalang sa grupo. Hindi siya maaaring lapitan ng mga ordinaryong masasamang espiritu. Unti-unting pumasok sa isip ang grupo at naging mas maingat. Biglang lumitaw ang dalawang figure sa unahan. Itinuon ng lalaking nakaabong damit ang kanyang mga mata at tumingin. Sino kaya iyon kung hindi sina Mateo at Cooper? Sumulyap ang lalaking nakaabong damit sa paligid ng kuweba at natuklasan na wala na nga ang masamang espiritong nasa ranggong ikalimang iyon, at agad siyang natuwa ng husto. Hahaha, kayong dalawang hanggal, talagang naaga ninyo ang 2 taong ito. Ngayon, pauuwiin ko na kayo. Ang Yin Spirit Stone at ang 9 Yin Soul Devouring Grass ay sa aming Spirit Controlling Sect. Sabing lalaking nakaabong damit habang tumatawa ng malakas. Sa oras na ito, isang napakalamig na aura ang lumabas mula sa katawan ni Mateo. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig, tumingin sa lalaking nakaabong damit, at sinabing, karapat-dapat ka sa kamatayan. Walang pakialam ang lalaking nakaabong damit at malamig na sinabi, karapat-dapat ba akong mamatay? Hahaha, kung nasa kasagsagan ka lang ng buhay, medyo matatakot ako sa iyo. Sa ganitong hitsura ngayon, kalimutan mo na ang ganitong uri ng pananakot. Malamig na malamig ang tingin ni Mateo, at ang katawan niya ay naglalabas ng malungkot at malamig na aura. Isang nakakatakot na figure ang lumabas mula sa katawan ni Mateo. Labis na nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakaabong damit at hindi makapaniwalang sinabi, ito. Paano ito nangyari? Ikaw. Hindi ka sinapian. Ngumisi si Mateo at sinabing, gusto mo bang sapian ng husto? Kung gayon, ibibigay ko siya sa iyo. Isa, hindi ko alam kung bakit 2 imbes na 3, baka hindi isinaalang-alang si Tigerheart dahil nakasakay sila sa likod niya. 1777. Ang lalaking nakaabong damit ay nagpakita ng gulat na tingin. Hindi niya talaga maisip kung paano nakaligtas ang isang 5th Firmament Divine Lord sa sinapian. Isa pa, kung titingnan ang hitsurang ito, ang masamang espiritong ito ay ginagamit pa nga pala ni Mateo ngayon. Kay kuya, sa totoo lang, hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Sabi ng lalaking nakaabong damit na may pangit na ekspresyon. Hindi niya akalain na ang maingat niyang ginawang plano ang siyang naglibing sa kanya ng buhay ngayon. Hindi lang hindi sinapian ang batang ito, ginamit pa niya ang masamang espiritong ito para harapin ito. Hindi dapat tingnan kung paano siya kasalukuyang isang half-step celestial deity. Dahil sa harap ng isang rank 5 na masamang espiritu, hindi pa rin ito sapat para tingnan. Iyan ay isang pag-iral na kayang tapatan ng Celestial Deity Realm. Maling pagkakaintindi. Ang mababangges na halimaw sa labas ay kontrolado mo, di ba? Ang pagpapapasok sa amin ay para masakop ng masamang espiritong nasa ranggong ikalimang ito. Huwag mong sabihin na hindi mo ito kagagawan. Malamig na sabi ni Mateo. Ang ekspresyon ng lalaking nakaabong damit ay walang kapantay na pangit. Hindi niya inaasahan na nahulaan ito ni Mateo. Kuya, dapat kayong dalawa ay taga Heavenspan World, di ba? Hindi pinapayagan ng Bamboo Groove Void Realm ang paglitaw ng mga tao sa Heavenspan World. Tayong lahat ay mga disipulo ng Spirit Controlling Sect na mayroong pagsubok sa hangganang ito. Upang makuha ang Yin Spirit Stone at 9 Yin Soul Devouring Grass sa loob ng kuweba na ito, kaya natin ginawa ang desisyong ito. Napakataas ng katayuan ng ating Spirit Controlling Sect sa loob ng Bamboo Groove Void Realm. Hanggat pinababayaan mo kami kuya, tiyak na paprotektahan ka ng ating Spirit Controlling Sect. Umikot ang mga mata ng lalaking nakaabong damit habang nagbabahagi siya ng higit pang impormasyon. Sigurado siyang isang henyo si Mateo na walang karanasan sa mga bagay-bagay sa mundo. Sa pagkakataong ito, malamang ay lumabas siya para magsanay, kaya naman naligaw siya sa hangganan. Ang ganitong uri ng mga tao, na nakakatakot gamit ang mga pagbabante at medyo nanliligaw gamit ang mga benepisyo, ay napakadaling mahulog sa kanila. Alinman sa dalawa, walang kaalam-alam si Mateo tungkol sa mga nangyayari sa Bamboo Groove Void Realm. Tunay nga, nang marinig ni Mateo ang mga salita ng lalaking nakaabong damit, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at sinabi niya, gusto ko kayong palayain lahat, pwede rin. Pero kailangan ninyong mangako sa akin ng isang kondisyon.
Nang marinig ito ng lalaking nakaabong damit, hindi niya maiwasang matuwa ng husto, palihim na iniisip na ang taksil na ito ay talagang madaling lokohin. Dali-dali niyang sinabi, anuman ang kalagayan ni kuya, huwag kang mag-atubiling magsalita. Tanggapin mo na lang na nasaktan namin si kuya at humihingi kami ng tawad sa iyo. Malamig na sabi ni Mateo, ang ganda ng kabayo mo, gusto ko yan. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakaabong damit, at ang mukha niya ay nagpapakita ng pag-aatubili. Nang makita ni Mateo ang ekspresyon ng mukha nito, agad siyang nanlamig at nagtanong, bakit? Hindi mo ba kayang mawalay dito? Ang lalaking nakaabong damit ay may kakaibang itsura. Ang lahi ng puting tigreng ito ay napakadalisay. Malaki ang espasyo para sa pag-unlad sa hinaharap, hindi tulad ng iba pa niyang mga kabayo. Para dito, gumugol siya ng malaking pagsisikap. Naisip ng lalaking nakaabong damit, magaling ang batang ito, para gustuhin ang puting tigre ko sa sandaling ibukan niya ang bibig niya. Kalimutan mo na yan, pigilan mo muna siya bago magsalita. Hanggat niloloko ko siya pabalik sa sekta, hindi ba magiging akin pa rin ang puting tigre na ito? Haha, hindi naman sa itinatago ko sa nakababatang kapatid, pero hindi ko talaga kayang iwan ito. Pero ngayon, kasalanan naman talaga natin. Kung gayon, ako na ang magpaparaya sa sakit at ibibigay ito kay nakababatang kuya. Nag-aatubiling tumingin din ang lalaking nakaabong damit, at marahang tinapik ang puting tigre. Masunuri na lumapit ang puting tigre kay Mateo. Nang makita ang eksenang ito, ang puso ni Mateo ay puno ng napakalaking balak pumatay. Wala lang siyang ipinakita kahit isang bakas nito. Tama, ang puting tigreng ito ay walang iba kundi si White Light. Ang dahilan kung bakit hindi siya kumilos ng matagal ay dahil din kay White Light. Nakilala agad siya ni Mateo nang makita niya ito. Pero napakalinaw, hindi siya nakilala ng White Light. O dapat ba niyang sabihin, hindi niya nakilala si Mateo. Hindi naintindihan ni Mateo ang mga pamamaraan ng spirit controlling sect na ito at hindi niya ito basta-basta ipinakita. Ang kasalukuyang White Light ay parang isang maamo at maamong kuting. Kung pipilitin siya ng lalaking nakaabong damit na pumunta sa silangan, tiyak na hindi siya pupunta sa kanluran. Walang duda, kontrolado siya ng disipulo ng spirit controlling sect na ito gamit ang kung anong paraan. Sa pag-iisip na ang kanyang kapatid ay nasa awa ng iba, ang balak pumatay sa puso ni Mateo ay halos sumabog sa kanyang katawan. Wala ni Katie ting na ideya si Mateo tungkol sa Bamboo Grove Void Realm. Kung ang pamamaraan ng spirit controlling sect na ito ay may kakaibang aspeto, ang isang sandali ng pagiging mapusok ay makakasama sa White Light. Kahit may kumpiyansa si Mateo, hindi pa ito umabot sa punto ng pagmamataas. Wala siyang kumpiyansa na kaya niyang alisin ang paraan ng pagkontrol ng halimaw na ito. Parang hinaplos ni Mateo ang balahibo ni White Light, na nagpapakita ng labis na kasiyahan. Man, magaling talaga. Ang dapat mong gawin, hindi mo na kailangan pang turuan kita, di ba? Kumunat ang noo ni Mateo at sinabi. Tumawa ang lalaking nakaabong damit at sinabing, huwag mong sisihin ang little brother, ang halimaw na ito ay isang transformed demonic beast at hindi nakikinig sa pagpapaamo. Kaya ko ginamit ang Dark Soul Pearl para supalan ang kanyang beast soul. Sa simula, plano ko siyang dalhin sa spirit controlling sect para paamuin siya ng maayos at gawin siyang bumuo ng kontrata sa akin para sa spirit beast. Dahil gusto siya ni little brother, ibibigay ko ang Dark Soul Pearl kay little brother. May ngiti sa labi ang lalaking nakaabong damit na parang napaka-sincere. Kapag gumagawa ng pabor, gawin mo ng buong buo. Alinman sa dalawa, ang Dark Soul Pearl na ito ay babalik pa rin sa kanyang mga kamay sa huli. Nang marinig iyon ni Mateo, hindi niya napigil ang magsabi ng may malaking interes, oh. Medyo interesante nga ang spirit controlling sect ninyo. Hindi karaniwang nakikita ang ganitong uri ng paraan sa Heavenspan World. Iniisip ko kung paano ninyo siya pupamohan. Malakas na humajejek ang lalaking nakaabong damit at sinabing, ang mga demonyong halimaw na ito ay likas na mabababang nilalang. Kung gusto mo siyang paamuin, natural lang na kailangan mo siyang turuan ng magandang aral, pagkatapos ay patuloy na supalan ang kanyang kaluluwang halimaw gamit ang sekretong sining ng aking spirit controlling sect. Kahit na siya ang reinkarnasyon ng mandirigmang tagapaglingkod Buddha, wala rin siyang magagawa kundi ang sumuko sa huli. Sa sandaling narinig iyon ni Mateo, biglang nagliyab ang apoy ng galit sa kanyang puso.
Halos ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas bago niya napigilan ang kanyang galit. Ah, ganoon pala. Kung gayon, ano ang Dark Soul Pearl na iyon? Paano gamitin? Para bang isang mausisang sanggol si Mateo sa oras na ito, patuloy na nagtatanong tungkol sa mga pamamaraan ng spirit controlling sect. Matyaga ang lalaking nakaabong damit, tahimik na inaawit ang spell. Isang daluyong ng walang hanggang puwersa ng kaluluwa ang bumulwak palabas, diretsyong pumapasok sa dagat ng kamalayan ng white light. Pagkatapos, nakakita si Mateo ng isang maitim na perlas na dahan-daang lumipad palabas. At sa oras na ito, ang mga mata ni White Light ay sa wakas ay naging malinaw mula sa malabo. Nang makita niya si Mateo, hindi napigilan ng buong katawan niya ang panginginig, at tuluyan ng tumulo ang mga luha. Kay Kuya. Sa wakas ay nagpakita ng isang maningning na ngiti ang mukha ni Mateo. Habang hinahaplos ng liwanag ang malambot na balahibo ng White Light, nagpakita siya ng kaunting matamis na ngiti at sinabing, "Sige, tapos na ang lahat, narito na si Kuya para sunduin ka." Nang makita ng mga tao ng spirit controlling sect ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ang kanilang mga mukha. Lalo na ang lalaking nakaabong damit, ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang pangit. "Punk, magkakilala pala kayo. Ikaw. Niloko mo ako." Sa puntong ito, paanong hindi pa rin alam ng lalaking nakaabong damit kung ano ang layunin ni Mateo? Hindi niya talaga inakala na kilala pala talaga ni Mateo ang puting tigreng ito. Ngayon lang niya nalaman na malinaw na pinupuntirya ng batang ito ang puting tigre. Akala niya nilinlang niya si Mateo, pero hindi niya alam na matagal na pala siyang niloloko ni Mateo. Nagsisi siya sa puso niya. May hawak pala siyang trump card, pero ibinigay niya ito sa kabilang panig ng libre. "Kuya, ako. Sa kanyang paglalakbay, hindi niya alam kung gaano kahirap ang dinanas ni White Light. Dahil sa labis na kalungkutan sa oras na ito, hindi na niya napigilan ang sarili at yamakap sa yakap ni Mateo na parang bata, habang humahagulgol. Niyakap ni Mateo ang ulo ni White Light at sinabing, "Alam ni Kuya na maraming pinagdaanan kang paghihirap. Makakaasa ka, tutulungan ka ni Kuya na isa-isang I-square ang mga account. Ngayon, simulan mo na itong I-square mula rito." 1778. Sinabi mo lang kanina na ang mga lahi ng demonyo ay likas na mababang uri ng nilalang. Naging matalim ang mga mata ni Mateo, ang kanyang mga mata ay parang nagyayelong nakatingin sa lalaking nakaabong damit. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakaabong damit at sinabi niya sa malamig na boses, "Ano naman? Kung maglalakas loob kang patayin ako, imposibleng makatakas palabas ng pinaghiwa-hiwalay na hangganan. Ako, si Morris Savens, ang pangunahing disipulo ng spirit controlling sect. Kung maglalakas loob kang patayin ako, hindi ka pababayaan ng spirit controlling sect." Sa oras na ito, ang tanging inaasahan na lamang ng lalaking nakaabong damit ay ang kayang supulan ng prestihiyo ng spirit controlling sect, si Mateo. Malamig na sinabi ni Mateo, "Sino ba ang may pakialam kung sino ka man? Kung maglalakas loob kang ipahiya ang kapatid ko, iisa lang ang kahihinatnan, at iyon ay kamatayan." Habang nagsasalita, naantig ang isip ni Mateo, biglang sumabog ang aura ng masamang espiritu. Isang lamig na tumatagos hanggang sa mga buto ang agad na nagpababa sa temperatura sa kuwebo hanggang sa nagyayelong punto. "Bata, sa tingin mo ba talaga ay mga kordero tayong naghihintay na katayin? Ang ating spirit controlling sect ay mas malakas kaysa sa inaakala mo." Tumawa ng malamig si Morris, kasabay ng pagbuga ng isang malakas na puwersa ng kaluluwa. Nang makita ng kanyang mga kapwa-disipulo ang sitwasyon, ang kanilang mga ekspresyon ay naging napakapangit. "Senior Apprentice Brother Sikong, kailangan ba talaga nating gamitin ang galaw na ito?" "Oo, Senior Apprentice Brother Sikong. Gamit ang galaw na ito, makaka-address tayo sa ilang maliliit na kaharian. Malinaw na napakalaki ng epekto ng hakbang na ito. Kung hindi, hindi rin maghihintay si Morris hanggang ngayon bago ito gamitin." Tumawa ng malamig si Morris at sinabing, "Kung wala na ang cultivation realm, maaari itong kultibahin muli. Mawawala ang inyong mga buhay, maaari pa ba kayong lahat na mabuhay muli? Sa puntong ito, mayroon pa ba tayong pagpipilian? Hindi naman sa hindi naintindihan ng iba ang lohikang ito. Ito ay dahil lamang sa mapait na nililinang ang sarili nilang lakas.
Kapag bumagsak na ito, ang pagnanais na linangin ito muli ay kailangang gumastos ng maraming beses. Walang alinlangang nangailangan ito ng matinding lakas ng loob para sa kanila. Pero sa oras na ito, malinaw na wala na silang ibang pagpipilian. Halos sabay-sabay na sumabog ang Soul Force ng grupo ng mga disipulo ng Spirit Controlling Sect. Ang mga Soul Force na ito ay lumikha ng isang malakas na ugong. Tiningnan ni Mateo ang eksenang ito nang may malamig na mukha at malamig na sinabi, "Patayin mo." Ang masamang espiritu ay nagpakawala ng isang matinis na tili, sumugod patungo sa mga disipulo ng Spirit Controlling Sect. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Morris at sinabi niya, "Paano naging kasing lakas ng isang langgam ang lakas ng aking Spirit Controlling Sect? Isang maliit na masamang espiritu, sa tingin mo ba ay kaya mo kaming pabagsakin? O tagapag-alaga ng sekta, ang disipulo ng Spirit Controlling Sect na si Morris, ay nag-aalay ng sakripisyo na may puwersa ng kaluluwa at banal na asensya, upang ipatawag ang sagradong halimaw na tagapag-alaga. Ang ibang mga disipulo at si Morris ay ganoon din, umaawit palayo. Ang mga banal na kaluluwang iyon na nakakalat sa himpapawid ay sumailalim sa kakaibang pagbabago sa oras na ito. Isang napakalaking kuko na tila nagmula pa noong unang panahon ang sumilip mula sa kawalan. Ang napakalaking kuko na ito ay naglabas ng isang malakas na aura. Sa katunayan, mas malakas ito kaysa sa masamang espiritu. Ugong. Dalawang makapangyarihang nasa ranggong 5 powerhouse ang direktang nagbanggaan. Pero ang napakalaking kuko na iyon ay malinaw na mas malaki ng isang angkla, direktang tumatamas sa nasa ranggong ika-5 masamang espiritu na lumilipad gamit ang isang kuko. Agad na naglaho ng husto ang aura ng masamang espiritu. Pagkatapos, isang napakalaking halimaw na nababalot ng mga pilak na kaliskis ang dahan-daang lumabas mula sa kawalan. Ang katawan ng Behemoth ay naglabas ng isang hindi maarak na aura. Nagbago ang mukha ni Cooper at sinabi niya, Ito ang kaluluwa ng halimaw ng isang Silver Scale Single-Horned Beast. Napakalakas na kaluluwa ng halimaw. Ang mga aura ni Morris at ng iba pa ay agad na nanghina ng husto matapos lumitaw ang higanteng ito. Ngunit si Morris ay labis na natuwa at sinabi ng may malaking tawa, "Punk, pinilit mo ako." Ang Silver Scale Single-Horned Beast na ito ay ang sagradong halimaw na tagapagbantay ng ating sekta, isang dating makapangyarihang nilalang na nasa ika-7 ranggo. Ngayon, tiisin mo ng mabuti ang kanyang puot. Nagsimulang manginig si Tigerheart sa harap ng kaluluwang halimaw ng Silver Scale Single-Horned Beast na ito. Maging ang white light ay namumutla rin ng husto, parang nakaharap sa isang matinding kalaban. Kamahalan, itong Silver Scale Single-Horned Beast ay masyadong makapangyarihan, hindi ito ang kaya nating kalabanan. Nanginginig na sabi ni Tigerheart. Tiningnan ni Mateo ang kaluluwa ng halimaw na iyon at sinabi ng may malamig na ngiti, "Guardian Sacred Beast." Isang makapangyarihang nilalang na nasa ika-7 ranggo, pero binura ninyo ang kamalayan ng kanyang kaluluwa ng halimaw at ikinulong siya sa loob ng sekta, dahilan para hindi siya muling magkatawang tao magpakailanman, binabantayan ng sekta sa susunod na henerasyon. Ang ganitong uri ng sekta, napakasama. Nakita ni Dustless sa isang sulyap na ang kaluluwang halimaw na ito ay isa lamang maliit na bahagi ng pangunahing katawan. Malinaw na sa lakas ng mga taong ito sa harap nila, ang pagpatawag sa ganitong uri ng kapangyarihan ay nasa limitasyon na. Gayunpaman, ang nakapanlulumong aura sa kaluluwang halimaw na ito ay napakalakas, hindi nito kusang ipinagtanggol ang sekta, ngunit ang Spirit Controlling Sect ang nagkulong dito sa isang partikular na lugar gamit ang isang espesyal na pamaraan, iniaalok ito para kontrolin ng mga disipulo ng sect. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay lubhang malupit, ang kaluluwa ng halimaw ay hindi kailanman muling magkatawang tao magpakailanman. Ika-7 ranggo ng banal na halimaw, isang makapangyarihang nilalang na maihahambing sa mga makalangit na Empyrean. Bawat isa sa kanila ay isang walang kapantay na pagmamalaking nilalang, na talagang kontrolado ng isang grupo ng basura. Ito ay simpleng pagyurak sa dignidad ng isang ika-7 ranggong banal na halimaw. Tumawa ng malamig si Morris at sinabing, "Ano na?" Sa paningin ng ating Spirit Controlling Sect, ang mababanggas na halimaw at banal na halimaw ay mga alipin lamang na ipinagkaloob para kontrolin ng mga martial artist. Kailangan lang nilang sundin ang ating mga utos at gawin ang mga bagay-bagay. Paano kung ang isang banal na halimaw na nasa ika-7 ranggo, hindi ba't isa pa rin itong mabangis na hayop?
Hindi nahihiya kahit kaunti si Morris bagkus ay ipinagmalaki niya ito. Isang banal na halimaw na nasa ikapitong ranggo, anong klaseng mapagmataas na pag-iral iyon? Sa katunayan, isa itong mabangis na hayop na lumabas sa kanyang bibig. Bahagyang naniningkit ang mga mata ni Mateo, nagpapakita ng kaunting lamig at sinabi niya sa malamig na boses, "Survival of the fittest in natural selection, ito mismo ay walang dahilan para sa labis na kritisismo. Ngunit ang pag-uugali ng iyong spirit-controlling sect ay masyadong malupit, taliwas sa kalikasan at katwiran, mas masahol pa sa mga hayop. Karapat-dapat ka sa kamatayan." Humagalpak ng tawa si Morris nang marinig niya ito at sinabing, "Sayang lang at hindi mo ako kayang patayin. Napakahina ng masamang espiritu mo." Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing may paghamak, "Bagamat malakas ang banal na halimaw na ito, sayang lang at masyado kayong mahina." Ang kaluluwa ng halimaw na ipinatawag ay nasa unang yugto pa lamang ng ranggo 5. Ngumiti si Morris at sinabing, "Hey, tama na ang pagharap sa basura mong masamang espiritu. Pinakamagandang banal na tagapagbantay, punatin mo ang baliw na iyan para sa akin." Umungol. Isang nakakapangilabot na dagandong ang umalangaw-ngaw. Itinaas ng silver scale single horned beast ang napakalaking kuko nito at humampes kay Mateo. Ang kuko na ito ay may dalang isang realm suppress na gumuulat sa kaluluwa, napakalakas hanggang sa sukdulan. Kahit na ito ay nasa unang antas lamang ng ranggo 5, minsan na rin siyang nasa ranggo 7 makapangyarihang pag-iral. Ang ganoong uri ng pressure na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa ay nagpapanginig sa mga tao. Kahit ang mga martial artist ng First Firmament Celestial Deity ay talagang hindi makakaligtas sa isang aksidente sa ilalim ng kuko na ito. Kung ikukumpara, mas mahina ang masamang espiritu ni Mateo. Hahaha, pumunta ka sa impyerno. Isang hanggal na labis na nagpapahalaga sa kanyang kakayahan. Malamig na tiningnan ni Mateo ang eksenang ito, walang kahit kaunting pagbabago sa kanyang mukha. Sa oras na ito, isang mas malakas na puwersa ng kaluluwa kaysa sa silver scale single horned beast ang biglang sumulpot. Ghost Daw 100 Runes, ika-21 daw, makalangit na pagkakatawang tao ng multo. Biglang lumaki ng mahigit 10 beses ang katawan ng masamang espiritu, nagtaas ng isang ghost claw, at sumugod patungo sa silver scale single horned beast. Putok. Labis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Morris, habang hindi makapaniwala sa eksenang ito. Para lang makita ang Guardian Sacred Beast na pinaghirapan nilang ipatawag at maglaho kasabay ng isang malakas na kalabog sa ilalim ng suntok na ito. Ang masamang espiritong ito ay biglang naging mahigit 10 beses na mas malakas kaysa dati. Pu. Dahil natalo ang sagradong halimaw na tagapagbantay, ang mga disipulong ito ng Spirit Controlling Sect ay nagtamo ng matinding pinsala sa kanilang isipan, lahat ay mabilis na bumulwak ng sariwang dugo, at ang mga katawan ay lumilipad paatras. Natigilan si Morris sa pagkamangha habang nakatingin sa eksenang ito at sinabing, "Ito. Imposible ito. Paano naging ganito kalakas ang masamang espiritong ito?" 1779. Talagang natalo ang sagradong halimaw na tagapagbantay. Pinasabog ang isang initial stage rank 5 beast soul sa isang suntok lang, ang ganitong klaseng lakas ay talagang ikinagulat ng mga tao. Kailangang malaman ng isa, ang masamang espiritong ito na nasa ranggong ika-5 ranggo ay hindi maituturing na makapangyarihan. Kahit ang mga Diyos ng langit na nasa unang kalawakan ng tao ay kayang talunin siya. Pero ang sagradong halimaw na tagapagbantay ay direktang napatay sa isang putok lang. Ito na ba ang pinakamalaking inaasahan mo? Nakakatawa ang kay-abangan. Puno ng paghamak ang mga salita ni Mateo. Ang kaluluwang halimaw na ito ay tunay ngang makapangyarihan, ngunit sa harap ng salukuyang dustless, hindi pa rin ito sapat para tingnan. Kasunod ng unti-unting paglakas ng lakas ni Mateo, ang Soul Suppressing Pearl ay nakabawi rin ng maraming lakas. Kahit makapangyarihan ang masamang espiritong ito na nasa ranggo ika-5 ranggo, hindi nito nabuksan ang katalinuhan. Matapos lumitaw si Dustless, direkta niyang nasupil ang masamang espiritu. Dati, puro masamang espiritu lang ang likas na lumalaban. Pero ngayon lang, kinontrol ni Dustless ang mga kilos ng masamang espiritu sa pamamagitan ng Soul Suppressing Pearl.
Dahil sa kanyang mga natamo sa Ghost daw, sa lakas ng suntok na ito, kahit ang isang second firmament celestial deity ay mahihirapan ding labanan, lalo na ang beast soul na ipinatawag ni Morris Saveens. Ang mga mukha ng mga tao ng spirit controlling sect ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong ito lamang nila lubos na naranasan ang kapangyarihan ni Mateo. Namumula ang mukha ni Morris. Sa ngayon, ginamit nila ang kanilang huling taktika. Hindi lamang nila napatay si Mateo, kundi ang kanilang mga cultivation realm ay labis ding napinsala. Ang kasalukuyang Morris Saveens, ang kanyang kaharian, ay bumagsak na sa kamay ng 7th Firmament Divine Lord. Kahit hindi hiniram ang lakas ng masamang espiritu, madali pa rin siyang mapapatay ni Mateo. White Light, iiwan ko na sa iyo ang lalaking ito. Para sa kahihiyan na ibinigay niya sa iyo, ibalik mo ito ng 1,000 beses. Lumingon si Mateo at sinabi kay White Light nang nakangiti. Ang kasalukuyang puting liwanag ay nakabalik na sa anyong tao. Tumingin siya kay Morris, ang mga matang nagliliyab. Paglabas niya sa Immortal Grove World, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan na walang katulad noon. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, napangiti siya at sinabing, "Salamat, kuya." Buhay ng lalaking ito, ako na ang bahala. Alam ni Morris na hindi siya makakatakas. Nang marinig iyon, tumawa siya ng malakas at sinabing, "Halimaw ka. Hindi rin mababago ng pagiging tao ang katotohanang mababa ka. Gusto rin ng mga katulad mo na kunin ang buhay ko." Galit ang buo niyang mukha habang sinasabi niya sa seryosong boses, "Ginawa na ito ni kuya para sa akin. Kung hindi pa rin kita mapapatay, hindi na rin ako karapat-dapat na maging kapatid niya. Baliw na sikong, kumanda ka ng mamatay." Sa katawan ni White Light, ang presyon ng puting tigre ay halos naging pisikal. Nakita lamang niya itong naging isang imahe pagkatapos ng lahat, na tumatalbog patungo kay Morris. Tumawa ng malamig si Morris at direktang inilabas ang Dark Soul Pearl at sinabing, "Pabaya at bulag na hanggal, huwag mong kalimutan, ang Dark Soul Pearl ay nasa kamay ko pa rin." Oy! Sus Mariosep! Hindi pa humihina ang boses niya nang isang sinag ng liwanag ng espada ang dumaan sa kawalan, direktang tumama sa Dark Soul Pearl. Clank! Clank! Ang lakas ng espadang ito ay napakalakas, direktang tinatapik ang Dark Soul Pearl na lumilipad, at kumawala sa pagkakahawak ni Morris. Sa sandaling ito, dumating na ang figure ni White Light. Putok! Tumama ng malakas ang suntok ni White Light sa kanang bahagi ng mukha ni Morris, dahilan para matamba siya sa lupa. Nabaluktot ang kalahati ng mukha niya. Ang kasalukuyang White Light umabot na rin sa antas ng late stage rank 4. Ang suntok na ito ay ibinato ng may galit, gaano kalakas ang kapangyarihan nito. Umikot ang mga mata ni Morris, halatang nadurog at nahihilo. Natural na alam ni White Light na ang Dark Soul Pearl ay nasa kamay ni Morris, ngunit alam din niya na hindi hahayaan ni Mateo na magkaroon ng pagkakataon si Morris na umatake. Walang kondisyon ang tiwala ni White Light kay Mateo. Iniwan niya ang kanyang likod kay Mateo, at masyado siyang panatag. Hindi tumigil si White Light, at sinundan ang kanyang matagumpay na paghabol, at binugbog si Morris. Kung gagamitin ang pagkakataon, paano pa kaya makakalaban si Morris na dating may kalakasan na kapantay ng mga White Light sa oras na ito? Gusto lang ni Mateo na hayaan si White Light na ilabas ang mga hinanakit sa kanyang puso, natural lang na hindi niya bibigyan si Morris ng anumang pagkakataon para sa isang patas na laban. Kinuha ni Mateo ang Dark Soul Pearl at hindi niya napigil ang sukatin ito. Senior, ang bagay na ito ay tila isang mystical na kayamanan ng isang Divine Lord na tipo kaluluwa. Medyo misteryoso ito. Nakipag-usap si Mateo kay Mateo sa kanyang kamalayan. Tumango si Dustless at sinabing, ang bagay na ito ay pinino partikular para sa pag-target ng mga kaluluwa ng mga hayop. Mayroon itong napakalakas na epekto ng pagsugpo, na kayang magdulot sa mga kaluluwa ng mga hayop ng lahi ng mga demonyo ng ideya ng pagsuko ng walang kontrol. Pinaglaruan ito ni Mateo ng ilang sandali at biglang nagsalita, "Senior, ang bagay na ito ay isang soul-type Divine Lord Mystic Treasure, kaya mo ba itong baguhin?" Sa sandaling marinig ni Dustless ang ibig sabihin nito, agad niyang naintindihan si Mateo at ngumiti habang tumatango, bagamat magkaibang anyo ang mga Beast Souls at Divine Souls, pareho lang talaga sila. Kailangan lang magdagdag ng kaunti ang matandang ito at natural na gagana ito.
Nang marinig iyon ni Mateo, biglang sumili ang isang bahid ng ngiti sa gilid ng kanyang labi. Puting liwanag, sige. Nang marinig ang sigaw ni Mateo, saka lamang tumigil si White Light at dumura ng malakas. Kuya! Ngumiti si Mateo at sinabing, nailabas mo na ba ang galit mo? Ngumisi si White Light at sinabing, mas maganda ang pakiramdam. Tumawa si Mateo at sinabing, hayaan mong manood ka ng palabas, mas gaganda pa ang pakiramdam. Nagliwanag ang mga mata ni White Light, bahagyang nagpapakita ng isang ekspresyon ng pananabik. Lumapit si Mateo sa halos patay ng si Morris. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak ang Dark Soul Pearl sa kanyang banal na kaluluwa. Kasabay nito, isang mahiwagang kapangyarihan ang pumasok din sa kanyang banal na kaluluwa kasama nito. Kaagad, nawala ng laman ang mga mata ni Morris. Nang makita ng kanyang mga kapwa-disipulo ang eksenang ito, hindi napigilan ng kanilang mga mukha ang biglang magbago. Sabi ng babaeng nakapulang damit, ito. Paano ito nangyari? Napakahina ng epekto ng Dark Soul Pearl sa mga tao. Si Senior Apprentice Brother Sikong ay mayroong pinakamataas na Divine Lord Realm Divine Soul, kaya paano magiging epektibo ang Dark Soul Pearl? Paano niya nalaman na ang antas ng Soul Suppressing Pearl ay mas mataas kaysa sa Dark Soul Pearl na ito? Sa tulong ng Dustless, napakadali lang magdagdag ng mga karagdagang bagay. Ngumiti si Mateo at sinabing, hige ka. Tila nakalimutan na ni Morris ang kanyang sakit, agad na humiga sa lupa na parang aso. Sige, dilaan mo ng maayos ang sapatos ni White Light, dilaan mo hanggang sa maging malinis. Utos ni Mateo. Ang kasalukuyang Morris ay eksaktong kapareho ng White Light dati, na hindi sinasadyang sumusunod sa mga utos ni Mateo. Bukod pa rito, ang Dark Soul Pearl na ito ay pumipigil lamang sa banal na kaluluwa. Kaya naman, alam na alam niya ang ginagawa niya. Kung hindi rin sana magkakaroon ng ganito kalaking kahihiyan si White Light matapos niyang mabawi ang kanyang kalayaan. Gumapang si Morris papunta sa tabi ni White Light na parang aso at talagang sinimulang dilaan ang sapatos ni White Light. Di nagtagal, dinilaan ng napakalinis ang mga sapatos ni White Light. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay at sinenyasan, at bumalik ang Dark Soul Pearl sa kanyang kamay. Bumalik din sa normal ang mga mata ni Morris. Tumingin siya kay Mateo, namumula ang mga mata sa galit habang sinasabi, Punk, ang lakas ng loob mo para ipahiya ako ng ganito. Lalabanan kita. Itinaas ni White Light ang kanyang mga paa at direktang sinipa siya palayo. Malamig na tiningnan siya ni Mateo at ibinuka ang kanyang bibig para sabihin, ngayon, nahihiya ka ba? Nararamdaman mo ba ang naranasan ng kapatid ko? Napahawak si Morris sa kanyang dibdib at nagngingit-ngit, at sinabing, Pu. Paano siya, isang mababang loob na hayop, ay mababanggit ng sabay-sabay sa akin? Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, ganoon ba? Ano ang pagkakaiba mo sa isang hayop ngayon lang? Hanggat payag ako, magagawa kitang hayop habang buhay. Gusto mo bang subukan? Nagbago ang mukha ni Morris, ang mga mata ay nagpapakita ng takot. Isa talagang demonyo ang lalaking ito sa harap niya. Nang makitang tahimik si Morris, ngumiti si Mateo at sinabing, relax ka lang, pakiramdam ko ay napakababa ng aking dignidad na gumamit ng isang hayop na tulad mo. Ginagawa ko ang mga ito para lamang ipahiya ka. Ipapaalam ko sa iyo na ang kahihinatnan ng pambubuli sa aking kapatid ay napakaseryoso. Ngayon, wala kang silbi. Kaya sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa sitwasyon ng Bamboo Grove Void Realm. 1780. Sasabihin ko ba sa'yo? Hey, mangarap ka pa. Kahit mamatay pa ako, wala akong sasabihin sa'yo. Malapit nang mabaliw ang kasalukuyang Morris, ang kanyang dignidad ay lubos nang nasira. Umabot na rin sa sukdulan ang kanyang pagkamuhi kay Mateo. Pero bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong balak makinig sa sasabihin mo. Hindi rin ako maniniwala sa sinasabi mo. Kaya, titignan ko mismo. Natigilan si Morris nang marinig iyon at tumawa ng malakas habang sinasabing, gusto mo bang mag-soul search? Hahaha, ang aking spirit controlling sect ang pinakamagaling sa banal na landas ng kaluluwa. Mas mataas din ang aking kaharian kaysa sa iyo. Sinabi mo pa nga sa akin na gusto mong mag-soul search. Tanga ka. Kalmadong tiningnan ni Mateo si Morris at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, ganoon ba? Putok.
Direktang tinapakan ni Mateo si Morris sa lupa gamit ang isang paa, isang banal na kaluluwa ang bumubuhos sa kanyang dagat ng kamalayan ng walang pakundangan. Lubhang bumagsak ang kaharian ni Morris, ngunit ang kanyang banal na kaluluwa ay napakalakas pa rin. Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng gustuhin ni Mateo na maghanap muli ng sarili niyang kaluluwa. Natural lang na naisip din iyon ni Morris. Bumuhos din ang kanyang puwersa ng kaluluwa ng walang humpay, gustong direktang patayin ang banal na kaluluwa ni Mateo. Ngunit sa oras na ito, isang mahiwagang enerhiya ang direktang ibinumba sa kanyang karagatan ng kamalayan. Tila agad na nagyelo ang kanyang banal na kaluluwa, hindi makagalaw. Ang ganoong klase ng pakiramdam ay parang nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Hindi niya magawang bantayan ang banal na kaluluwa ni Mateo na kusang naghahanap sa kanyang karagatan ng kamalayan. Nabalot ng hiya at galit si Morris. Walang pakundangang ibinunyag ang lahat ng kanyang mga sikreto sa harap ni Mateo. Nang makita ng mga disipulo ng Spirit Controlling Sect ang eksenang ito, bawat isa sa kanila ay lubhang nagbago. Talagang nagtagumpay si Mateo. Nakakatakot ang binatang ito sa harap nila. Sino ba naman siya? Maya-maya, hamupa ang diwa ni Mateo, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nag-iisip na ekspresyon. Mateo, papatayin kita. Papatayin kita. Sumugod si Morris papunta kay Mateo ng may ungol. Kumislap si Cooper, direktang pinalipad siya gamit ang isang sampal. Ang kasalukuyang Morris ay isa ng palaso sa dulo ng paglipad nito. Gamit ang kasalukuyang kakayahan ni Cooper, madaling nagawa ang pakikitungo sa kanya. Isang basura na tulad mo ang gustong pumatay sa kanyang kamahalin. Mapanghamak na sabi ni Cooper. Tumingin si Mateo kay Morris at sinabing may malamig na ngiti, ang inyong Spirit Controlling Sect ay talagang mas masahol pa sa mga hayop. White Light, Cooper, Tiger Heart, patayin silang lahat, wala nang matitira. Ang Spirit Controlling Sect na ito ay nakagawa ng maraming kasamaan at wala talagang pagkatao na masasabi. Mas masama pa ang Morris na ito, na ang gagahasa at nagnanakaw, at gumagawa ng lahat ng uri ng kalupitan. Ang ganitong klaseng tao, kung hindi siya nakasalubong ni Mateo, kalimutan mo na lang yun. Dahil siya ang nag-udyok sa kanya, natural lang na hindi magiging malambot ang puso ni Mateo. Ang mga disipulong ito ng Spirit Controlling Sect ay pawang nasa napakatamlay na estado dahil sa pagtawag sa Guardian Sacred Beast. Tinanggal ng 3 taong white light ang ilan na parang naghihiwa ng mga gulay. Kuya, hindi ko talaga inakalang mahahanap mo pala ako hanggang dito. Kung hindi dahil sa'yo, malamang. Lumabo ang ekspresyon ni White Light. Mula ngayon, iniisip na mas malala pa sa baboy at aso ang buhay na iyon, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng patuloy na takot. Hindi napigilan ni Cooper na sabihin, kapatid na White Light, hindi mo alam kung gaano kalaki ang sakripisyong ginugol ng kanyang kamahalan para mahanap ka. Matinding tumitig si Mateo at galit na sinabi, masyado kang madaldal. Dinilaan ni Cooper ang kanyang dila at tahimik na tumahimik. Naantig ang puting liwanag sa loob. Sa pagsasabi ni Cooper, paano niya hindi pa rin maintindihan sa kanyang puso. Sige, huwag kang makinig sa mga kalokohang yan. Mabuti naman at ayos ka lang, tinapik ni Mateo ang balikat ni White Light at sinabing. Tumanggaw si White Light at hindi na nagsalita pa. Hindi na kailangan pang magsabi ng maraming mahihinang salita para magpasalamat sa pagitan nila ni Mateo. Kung si Mateo ay nasa panganib, iiwan din niya ang pag-iingat at ililigtas ito. Pagkatapos lamang ng kaunting pag-uusap ni Mateo ay saka lamang nalaman na ayaw pumunta ni White Light sa Demon Divine Region sa sarili niyang inisyatiba, ngunit napilitan siyang labag sa kanyang kalooban. Noon, pagkatapos niyang umalis sa Heavenly Eagle Imperial City, aksidente siyang napadpad sa isang grotto. Nakuha ni White Light ang pamana ng angkan ng tigre sa loob ng grotto at nakulong din doon ng ilang daang taon. Kalaunan, lalong lumakas ang lakas ni White Light, at sa wakas ay nakalabas na siya ng kuweba. Sino ang mag-aakala na pagkalabas niya roon ay nakarating na siya sa Demon Divine Region? Maya-maya, nalaman na rin ito ni Mateo. Nang malaman niya ang buong kwento, natigilan ang buong pagkatao niya roon. Hindi niya inakalang kapatid ang traito nito kay Black Pupil, pero itinuring siya ni Black Pupil na isang hanggal. Ngunit matapos marinig na ang Black Pupil ay pinahirapan hanggang mamatay ng Heavenly Tiger King, nakaramdam din ng kapanatagan ang White Light.
Kahit ano paman, naipaghiganti na siya ni Big Brother. Kuya, ano na ang dapat nating gawin ngayon? May nakita ka bang anumang kapaki-pakinabang na pahiwatig mula sa Morris na iyon? Tanong ni White Light. Ang agarang bagay na kailangan ay ang makahanap ng paraan ng iilang tao. Tumango si Mateo at sinabing, ang Bamboo Group Void Realm ay may puso ng Void Realm. Ang mga puso ng Void Realm ay isang singularity na nag-uugnay sa Heavenspan World at Void Realms. Kaya nitong patuloy na kumuha ng enerhiya mula sa Heavenspan World ng walang tigil, pinapanatili ang pagkonsumo ng Void Realm. Hanggat mahahanap ng isang tao ang puso ng Void Realm, makakahanap sila ng daan pabalik. Kumunat ang noo ni White Light nang marinig iyon at sinabing, napakahalaga ng pusong ito ng Void Realm. Kaya tiyak na hindi ito ganoon kadaling hanapin, di ba? Ngumiti ng mapait si Mateo at sinabing, ang Bamboo Group Void Realm na ito ay isang Empyrean-level Void Realm. Maraming pangunahing sekta ang mayroon ding mga powerhouse ng True God Realm na pumipigil sa kuta. Ang pagnanais na pasukin ang lugar kung nasaan ang puso ng Void Realm ay parang pangarap lamang. Hindi napigilan ng tatlong tao ang mapabuntong hininga nang marinig nila ito. Napakahalaga ng pusong ito ng Void Realm, tiyak na hawak ito ng mga pinakamakapangyarihang karakter. Mga powerhouse na kasing Empyrean, ang pagbuga ng isang hininga ay kayang gawing alikabok ang ilan sa kanila. Ang pagnanais na pasukin ang lugar kung saan naroon ang puso ng Void Realm ay isang imposibleng misyon. Kamahalan, ito. Maaari bang kailangan pa nating maghintay dito? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Cooper habang sinasabi niya ito. Sabi ni Mateo, hindi naman siguro ganoon. Ang paksayo na namamahala sa puso ng Void Realm ay tinatawag na Bamboo Group Holy Temple. Sa ilalim ng Bamboo Group Holy Temple, mayroong mahigit 10 puwersa ng sekta na nasa antas ng True God. Kada 1,000 taon, ang mga puwersang ito ng sekta na nasa antas ng True God ay sasailalim sa Bamboo Group Martial Conclave, at ang nangungunang 5 sa Bamboo Group Martial Conclave ay magkakaroon ng mga kwalipikasyon upang maging disipulo ng Bamboo Group Holy Temple. At ang 5 taong ito ay magkakaroon din ng mga kwalipikasyon upang makapasok sa Void Heart Realm upang makakuha ng kaliwanagan sa Dao. Sa loob ng puso ng Void Realm, naroon ang mga panghabang buhay na pag-unawa ng pangunahing kapangyarihan na lumikha sa Void Realm na ito na naiwan. Kaya hindi lamang ito isang mahalagang kayamanan para sa pagpapanatili ng operasyon ng Void Realm, isa rin itong mahusay na lugar para sa pag-unawa sa Dao. Kuya, ang ibig mong sabihin ay kailangan nating sumali sa mga sektang ito pagkatapos ay sumali sa Bamboo Group Martial Conclave? Tanong ni White Light. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi kami, ako. Ang mga pamana ng mga martial artists na ito sa Bamboo Group Void Realm ay napakatanda na. Ang banal na asensya na kanilang nililinang ay iba rin sa Heavenspan World. Pagdating ninyo sa mga sekta, hanggat ginagamit ninyo ang banal na asensya, agad kayong matutuklasan. Kaya, ang ilan sa inyo ay maghihintay sa Purple Extreme Hall at maglilinang ng mabuti. Ibabalik ko kayong lahat sa Heavenspan World. Nagkibit balikat si White Light at sinabing, sige. Kuya, masyadong kakaiba ang paraan mo ng paglilinang. Kaya mas mabuting iwan mo na lang sa iyo ang ganitong bagay. Alam niyang kayang gayahin ng cultivation method ni Mateo ang asensya ng lahi ng demonyo, lalo na ang banal na asensya ng Bamboo Group Void Realm na ito. Nagsagawa si Mateo ng paghahanap sa kaluluwa ni Morris at natural na alam niya ang labasan ng hangganan. Hinayaan niya si White Light at ang iba pa na makapasok sa Purple Extreme Hall. Pagkatapos ay tumungo siya mismo sa labasan na patungo sa Bamboo Group Void Realm. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.